Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 973 hanggang 1K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Halika, Kuya Ninth Prince. Hindi ko inaasahan na aabot ka sa ganitong yugto. Ang ika-4 na prinsipe ay lumakad pasulong sa isang mahinahon at maayos na paraan. Ang momentum ng isang hari ay nagmula sa kanya mula sa kanyang pananaw, siya na ang Crown Prince, at ang ika-9 na prinsipe na karaniwan niyang hindi pinapansin ay sa wakas ay nakakuha ng kanyang pagkilala. Ang layunin ko ay talunin si Brother 4th Prince. Huminga ng malalim ang 9th Prince habang naglalakad palabas. Parehong hawak ng dalawang prinsipe ang kanilang pseudo-Crown Prince seal gamit ang isang kamay habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa gitna ng huling battleground. Weng-weng. Sabay-sabay na nagsimulang manginig ang pseudo-Crown Prince seals ng parehong prinsipe, at isang malakas na surge ng Draconic Providence ang tumalon sa hangin habang ang gintong liwanag ay sumisikat. Isang makapangyarihan at higanteng gintong dragon ang makikita sa hangin sa itaas ng huling labanan, at ang dagindong nito ay yumanig sa kaluluwa ng lahat. Boom! Boom! Ang dalawang surge ng Draconic Providence ay pumasok sa katawan ng kani-kanilang mga prinsipe, at ang ginintoang Draconic na liwanag ay tumaas sa paligid ng dalawang prinsipe. Ang Draconic na liwanag ay kumikinang at nagliwanag sa langit at lupa. Draconic light na 7 yarda ang taas. Ang mga mata ni Hyoyon ay kumikinang. Ang Draconic light na nagmumula sa katawan ng 4th Prince ay mahigit 7 yarda ang taas. Tiyak na sinabi, umabot ito sa 7.4 yarda. Kailangang malaman ng isa na ang pinakamataas na Draconic na ilaw na lumitaw sa kasaysayan ng mga pagsubok sa Crown Prince ay umabot lamang sa 8.3 yarda. Napakalungkot. Talagang natalo ang ika-9 na prinsipe. Ang kanyang Draconic light ay 6.2 yarda lamang ang taas, sabi ng isang elder sa tabi ni Hyoyon. Kung ikukumpara sa Draconic light ng 4th Prince, mas mahina ang Draconic light ng 9th Prince. Isang pagkakaiba ng 1 yarda. Tumingin si Matandang Ying sa dalawang prinsipe. Humanda kang tumulong. Agad na tumawag ang Matandang Ying. Ang mga miyembro ng pangkat ng mga prinsipe ay pinayagang suportahan ang kanilang mga prinsipe. Bagamat wala silang pagkakataong manalo, hindi umamin ng pagkatalo ang ika-9 na prinsipe, kaya't hindi sila maaaring sumuko ng ganoon na lamang. Francis, nasaan ang iyong mga lumilipad na hayop? Maingat na tanong ni Sarah sa sandaling ito. Noong nakipag-partner siya kay Francis, alam niya na ibinigay ni Francis ang ilang nakaw na Dragon Jade sa ilang lumilipad na hayop. Hindi lang niya alam kung gaano karaming Draconic Providence ang naipon ng mga piraso ng Dragon Jade na ito ngayon at kung ito ba ay makakabawas o hindi sa pagitan ng dalawang prinsipe. Hindi na kailangang magmadali, malumanay na sagot ni Francis. Weng-weng. Nang ang Draconic Providence ay naging battle power, ang dalawang prinsipe ay agad na naging mas malakas kaysa sa lahat ng naroroon. Ang ika-4 na prinsipe ay nakapasok na sa ranggo ng Sacred Lord sa Imperial Tombs, at kasama ang pagdaragdag ng Draconic Providence ngayon, ang kanyang lakas labanan ay papalapit na sa huling yugto ng Mystic Light Realm. Pinuno ng walang limitasyong presyon ang hangin. Ang lakas labanan ng ika-9 na prinsipe sa tapat niya ay halos isang buong antas na mas mababa. Ang ika-9 na prinsipe ay nakaramdam ng problema sa pagsisikap na labanan ang panggigipit ng ika-4 na prinsipe. 974. Ang ika-9 na prinsipe ay nakaramdam ng problema sa pagsisikap na labanan ang panggigipit ng ika-4 na prinsipe. Maraming iba't ibang layunin ang biglang lumitaw mula sa likod ng ika-9 na prinsipe at tinulungan siyang labanan ang panggigipit na ito. Espiritual na teknik ng Soul Sense. Gumamit si Olding ng isang komplikadong pamamaraan upang magpadala ng mahinang kapangyarihan ng kaluluwa sa kaluluwa ng ika-9 na prinsipe. Agad na naramdaman ng ika-9 na prinsipe ang lakas ng kanyang kaluluwa, at ang kanyang mga pandama ay naging matalas. Buhis ng Buddha. Ikinaway ni Sarah ang kanyang kamay, at dahan-dahang lumutang ang isang kumikinang na berdeng buto patungo sa ika-9 na prinsipe. Ang pamamaraan na ito ay maaaring patuloy na magpagaling sa iyo, at ito ay epektibo pa sa kaluluwa, sinabi ni Sarah sa ika-9 na prinsipe tungkol sa paggamit ng pamamaraang ito. Dilaw na Dragon Defense. Sinindihan ni Elton ang kanyang bloodline at gumamit ng lihim na pamamaraan.
Isang layer ng gumagalaw na madilim na dilaw na ambon ay dahan-daang lumitaw sa paligid ng ika-9 na prinsipe. Ito ay malinaw na isang nagtatanggol na sekretong pamamaraan ng Shi family. Layunin ng mata. Wala ring itinago si Francis. Inikat niya ang kanyang kaliwang mata at nag-iwan ng marka sa kaluluwa ng ika-9 na prinsipe. Magagamit na ngayon ng 9th Prince ang eye intent ni Francis sa pamamagitan ng markang ito, at maging ang ilan sa mga kakayahan ng God's spiritual eye. Agad na naramdaman ng ika-9 na prinsipe na ang lahat sa kanyang paningin ay naging 10 beses na mas malinaw. Naging perpekto ang kanyang mga pandama at ang kanyang katumpakan. Maging ang pang-4 na prinsipe sa kanyang harapan ay nagsimulang maging bahagyang transparent. Nakikita niya kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan ng ika-4 na prinsipe at kung paano ginagamit ng huli ang kanyang mystic light sacred power. Naramdaman ng ika-9 na prinsipe na ang kanyang kabuoang lakas ay nadagdagan ng isang buong antas. Boom! Ang ika-9 na prinsipe ay nagpakawala ng kanyang dibdib at tumingin ng diretso sa mata sa ika-4 na prinsipe. Isang hindi nakikitang puwersa ang bumangon at naging sanhi ng pagyanig ng hangin. Mabuti, ang mga miyembro ng iyong koponan ay napakahusay. Sumili ang papuri sa mga mata ng 4th Prince. Ang momentum ng 9th Prince ay pare-pareho sa kanyang sarili matapos matanggap ang tulong ng kanyang mga miyembro ng koponan. Isang gintong espada na may mga dragon na inukit dito ang lumitaw sa kamay ng ika-4 na prinsipe. Tanggapin mo itong atake ko. Itinaas ng ika-4 na prinsipe ang kanyang espada at nilaslas. Agad na naramdaman ng mga miyembro sa likod ng 9th Prince ang kapangyarihan ng isang Sacred Lord na dumurog. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay naglalaman ng napakalalim na layunin ng Sword Dao. Si Sarah at Darlene ay umatras ng ilang hakbang at tumayo sa likod ng lahat. Nakakatakot. Kaya, ito ay Draconic Providence kapag ito ay kinokontrol ng isang tunay na imperial. Bulalas ni Jing Kai. Ang panggigipit na ito ay hindi man lang nakatutok sa kanya, nakatutok ito sa ika-9 na prinsipe na nasa harapan niya. Higit pa rito, nag-iisang lumalaban ang ika-4 na prinsipe wala sa mga miyembro ng kanyang koponan ang tumulong sa kanya. Boom! Iginuhit din ng ika-9 na prinsipe ang kanyang sinaunang berdeng espada ng kidlat. Kidlat ang kumikinang sa paligid habang siya ay naglalaslas. Nagsimulang magtipon ang Draconic Providence sa malapit habang naglalaslas ang dalawang espada. Bam! Boom! Ang ika-9 na prinsipe ay umatras ng ilang dosenang hakbang bago pinatatag ang kanyang katayuan. Kung hindi dahil sa defensive secret technique ni Elton, ang healing skill ni Sarah, at ang buff sa kanyang senses at reaction time na ibinigay ni Olding at Francis, malamang na nasugatan na ang 9th Prince. Sa kabilang banda, ang ika-4 na prinsipe ay napaatras lamang ng kalahating hakbang mula sa nakakatakot na sagupaan na iyon. Wala naman siyang problema. Napakalakas. Nag-iisa siyang lumalaban sa buong team natin. Bulalas ni Elton kahit teknikal na hindi lumalaban ang kanilang koponan. Ang ika-4 na prinsipe ay napakalakas na, at siya ay may higit na makapangyarihang Diyos kaysa sa ika-9 na prinsipe. Dahan daw ang sabi ni Matandang Ying. Napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang grupo. Isa pa, wala pa ring nagawa ang mga miyembro ng koponan ng 4th Prince. Munting mundo ng Wind Lightning. Biglang pinakawala ni Francis ang kanyang Little World of Wind Lightning sa paligid ng 9th Prince. Boom! 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 Ang kapangyarihan ng kidlat sa Little World of Wind Lightning ay pumasok sa sinaunang berdeng espada ng kidlat ng 9th Prince. Kasabay nito, ang munting mundo mismo ang naging kalasag ng ika-9 na prinsipe. Anong malakas na kidlat? Bulalas ng 9th Prince. Ang inheritance sacred weapon na nasa kanyang kamay ay isang lightning-type weapon, ngunit ang 9th Prince ay hindi nag-cultivate ng lightning techniques, kaya hindi niya lubos na nailabas ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, sa pagdaragdag ng kidlat ni Francis, ang kidlat sa loob ng kanyang inheritance sacred weapon ay ganap na na-activate. Naramdaman pa ng 9th Prince na ang kidlat ng munting mundo ni Francis ay madaling nalampasan ang kidlat sa loob ng kanyang inheritance sacred weapon. Boom! Sa sandaling ito, nagsimulang kumaluskos ang kidlat sa paligid ng Draconic Providence ng 9th Prince. Hindi masama. Ang iyong momentum ay naging medyo malakas, ngunit oras na upang tapusin ito. Kalmado ang boses ng 4th Prince. Bagamat tumaas ang lakas ng labanan ng 9th Prince, wala itong pinagbago.
Ang pakikipagpalitan ng suntok sa ika-9 na prinsipe ay upang ipakita na ang ika-9 na prinsipe ay nakakuha ng kanyang pagkilala. Kung nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro, mapahiya lang ito sa 9th Prince. Habang tumutunog ang boses ng 4th Prince, nagsimulang i-circulate ng mga miyembro sa likod niya ang kanilang Emperor Intent at Sacred Lord Intent habang gumagamit sila ng mga secret technique para buff ang 4th Prince. Weng boom! Boom! Ang walang limitasyong kapangyarihan ay lumitaw sa paligid ng ika-4 na prinsipe. Maging ang dimensyon ay hindi nakayanan at nagsimulang kumaluskos. Halika! Ang boses ng ika-4 na prinsipe ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Whoosh! Ang ika-9 na prinsipe ay naglaslas. Isang sinaunang berdeng kidlat na napapalibutan ng draconic na liwanag ang agad na kumislap pasulong. Inilagay ng ika-4 na prinsipe ang espadang may mga inukit na dragon sa harap ng kanyang dibdib. Boom! 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 Ang pag-atake ng 9th Prince ay madaling naharang. Ang walang limitasyong kapangyarihan ng kidlat ay hindi man lang nakalusot sa depensa ng ika-4 na prinsipe. Sa suporta ng koponan ng ika-4 na prinsipe, ang mga pag-atake ng ika-9 na prinsipe ay hindi makakapinsala sa ika-4 na prinsipe maliban kung sila ay naging mas malakas. Tapusin na natin ito. Ikinaway ng ika-4 na prinsipe ang kanyang espada at winasak ang atake ng ika-9 na prinsipe. Bam! Itinaas ng ika-4 na prinsipe ang kanyang ginintoang espada, at ang lahat ng Draconic Providence sa hangin ay tila naaakit habang ito ay bumubulusok sa espada. Ang ginintoang espada ay tila naging ginintoang araw, at isang malabong ginintoang dragon na naglalabas ng ginintoang apoy ay makikita. Hu! Bago pa man pinakawalan ang pag-atake ng ika-4 na prinsipe, ang ika-9 na prinsipe at ang kumpanya ay nakadama ng pressure na kasing lakas ng Mount Tai. Gayunpaman, isang sigaw ng agila ang biglang tumunog sa kalangitan. Ang mga normal na agila ay tiyak na hindi makalapit sa larangan ng digmaan ng dalawang prinsipe. Lahat ay nagtaas ng ulo at nakita ang isang maliwanag na ilaw na unti-unting bumabagsak. Iyon ay isang Dragon Jade. Bulalas ng nasa side ng 4th Prince. Ding! Ang piraso ng Dragon Jade ay dumapo sa katawan ng 9th Prince, at ang Draconic Providence sa loob nito ay hinigop ng 9th Prince. Ang Draconic Light sa likod niya ay lumaki ng 0.1 yarda. Saan nanggaling itong Dragon Jade? Na-curious din si Elton. Ang Dragon Jade ay ganap na nakarating sa 9th Prince. Hindi kaya tinutulungan sila ng langit mismo. Woo! Ilang agila pa ang sumigaw. Ding! Tatlo pang maliwanag na ilaw ang dumapo sa ika-9 na prinsipe. Weng boom! Matapos makuha ang Draconic Providence sa loob ng Dragon Jades, ang Draconic na liwanag sa likod ng 9th Prince ay lumaki ng isa pang 0.2 yarda. Ito ay dapat dahil kay Francis. Ginamit niya ang kanyang mga kakayahan sa pagpapaamo ng hayop at nagbigay ng ilang Dragon Jade sa mga hayop upang mangalap ng Draconic Providence, paliwanag ni Hyun sa mga nakikiusyoso sa likod ng 4th Prince. Ngunit ang Draconic Providence sa loob ng Dragon Jades na iyon ay limitado. Walang nagbago, tiyak na sabi ni Hyun. Walang magbabago sa tagumpay ng ika-4 na prinsipe. Tama. 4 na piraso ng Dragon Jade ang makakapagbigay lamang ng limitadong halaga, sabi ng isa pang miyembro. Ang Draconic Light ng 9th Prince ay tumaas lamang ng 0.3 yarda, na umabot sa kabuuang 6.5 yarda. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Draconic Light ng 9th Prince at ng Draconic Light ng 4th Prince ay parang pagkakaiba pa rin ng langit at lupa. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin iyon, ang mga sigaw ng mas maraming agila ay umalangaw-ngaw sa malayo. Ding! 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 Bam! 5 pang piraso ng Dragon Jade ang nahulog mula sa langit at dumapo sa ika-9 na prinsipe. Bagamat walang gaanong Draconic Providence sa bawat piraso ng Dragon Jade, mayroong 9 na piraso sa kabuuan sa ngayon. Alam ng lahat ang Loika sa likod ng pagdaragdag ng maliliit na halaga. Sa sandaling ito, malapit nang umabot sa 7 yarda ang Draconic Light ng 9th Prince. Paano ito posible? Paano siya magkakaroon ng napakaraming piraso ng Dragon Jade? Bulalas ng isang miyembro ng pangkat ng 4th Prince. Ang mga piraso ng Dragon Jade na ito ay tiyak na kinuha mula sa mga miyembro ng team ng ibang mga prinsipe, ngunit kapag ginamit ng isang prinsipe ang Pseudo Crown Prince Seal para humingi ng tulong, ang mga array sa loob ng Dragon Jades ay maa-activate pa rin.
Paano ang lahat ng Dragon Jades na ito ay nasa Imperial Tombs pa rin? Ang Draconic Providence ng Ninth Prince ay umabot na sa level ng Fourth Princess, malalim na sabi ng isang miyembro ng pangkat ng Fourth Prince. Sa kabilang banda, kahit na hindi nila alam kung bakit napakaraming piraso ng Dragon Jade ang biglang dumapo sa ikasyam na prinsipe, ang ikasyam na prinsipe at ang iba pang miyembro ay nagulat at nasasabik. Ang Dragon Winged Eagles ay biglang lumipad papunta kay Francis at nawala. Kuya Hanford. Bahagyang nanginig ang puso ng ikasyam na prinsipe. Hindi niya inaasahan na ganito ang inihanda ni Francis. Ngayon na ang dami ng Draconic Providence na mayroon siya ay napakalapit na sa Fourth Prince, ang pakikipaglaban ay hindi na nawawala ng pag-asa. Naramdaman ng ikasyam na prinsipe ang pagkulo ng kanyang dugo. Si Francis ay may kalmadong ekspresyon. Siya ay orihinal na may 10 Dragon Winged Eagles, ngunit isa sa kanila ang nawala habang nagtitipon ng Draconic Providence. Ang pang-apat na prinsipe ay pinanood ang lahat ng ito nang walang sinasabi. Kahit na nadagdagan ang Draconic Providence ng Ninth Prince mula sa 9 na piraso ng Dragon Jade na ito, hindi pa rin siya natakot. Isang tao sa likod ng ika-4 na prinsipe ang biglang tumawag, may Dragon Jades pa. Agad na tumingin ang lahat sa malayo, at sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng Fourth Prince. Sa pagkakataong ito, hindi Dragon Winged Eagles ang lumilipad, kundi ilang iba pang lumilipad na hayop. Ding! Ding! Bam! 3 piraso ng Dragon Jade ang dumapo sa ikasyam na prinsipe, at ang draconic na liwanag sa likod niya ay tumangkad. Parehong umabot sa 7.4 yarda ang Draconic Light ng 4th Prince at 9th Prince. Dahil si Francis ay nagpadala ng 3 lumilipad na hayop na ito ng mas maaga kaysa sa mga agila, sila ay nakakuha ng bahagyang mas mabagsik na Providence. Tapusin na natin ito. Malalim ang boses ng ika-4 na prinsipe habang humahampas siya ng kanyang espada. Ang ika-9 na prinsipe ay may parehong dami ng Draconic Providence na tulad niya ngayon, ngunit ang ika-4 na prinsipe ay mayroon pa ring ganap na kalamangan sa base strength. Isang gininto ang kislap ng liwanag ng espada ang tumama patungo sa ika-9 na prinsipe tulad ng isang sinaunang gininto ang dragon. Woo! Nang bumaba ang espadang ito, itinapon ng 2 lumilipad na hayop sa di kalayuan ang Dragon Jade sa kanilang mga kuko patungo sa ika-9 na prinsipe. May orihinal na 3, ngunit ang isa sa kanila ay naaksidente ng mangalap ng Draconic Providence. Bam! Kumalat ang walang limitasyong kapangyarihan ng kidlat at Draconic Providence. Ang espada ng ika-9 na prinsipe ay nagpakawala ng walang kapantay na puwersa na nakalusot sa atake ng ika-4 na prinsipe. Mabuti. Magiging kawili-wili ito. Nag-alab sa mga mata ng ika-4 na prinsipe ang hangarin sa pakikipaglaban, ngunit siya ay orihinal na mas malakas at mayroon pa ring suporta ng kanyang mga miyembro ng koponan, kaya ang kanyang kabuuang lakas sa pakikipaglaban ay bahagyang mas malakas pa kaysa sa ika-9 na prinsipe. Woo! Gayunpaman, nang matapos magsalita ang ika-4 na prinsipe, ang sigaw ng isa pang ibon ay umalingaw-ngaw sa kalangitan at nagpanginig sa kanyang puso. 975 Grand Seal. Hindi lamang ang puso ng ika-4 na prinsipe ang nayanig. Nanginginig din ang puso ng bawat miyembro sa likod niya. Sure! Ang isang normal na mukhang itim na kulay na agila na nagniningning ng isang sinaunang at mabigat na aura ay naghagis ng isang piraso ng Dragon Jade, at itong Dragon Jade ay kumikinang sa liwanag na parang ito ay isang purong puting kristal. Ang matandang agila na ito ay isang hayop na inalipin ni Francis sa Ancient Dream Realm. Dahil ito ay nagmula sa lugar na iyon, ito ay may malaking kalamangan sa dimensyong ito at maaaring pumasok sa mas mapanganib na mga lugar upang magtipon ng Draconic Providence. Sa makatuwid, ang piraso ng Dragon Jade na ito ay naglalaman ng pinaka-Draconic Providence sa ngayon. Boom! Ang Draconic na liwanag sa likod ng 9th Prince ay umungal at muling tumaas. Isang Golden Lightning Dragon ang dahan-daang bumangon sa likod niya, at ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa dati. Ang koponan ng 9th Prince ay mas nasasabik kaysa dati. Kumulo ang kanilang dugo matapos maranasan ang matinding pagtaas pagkatapos ng matinding pagbagsak, at nagkaroon din sila ng gana na sumali sa labanan. 8 yarda. Bulalas ng isang miyembro sa likod ng 4th Prince. Paano ito posible? Mababa ang tono ni Hyun habang nagtatanong. Ito ang ika-15 piraso ng Dragon Jade.
Nakita nila si Francis na kumuha ng hindi bababa sa 10 piraso ng Dragon Jade mula sa 3 prinsipe, at si Shenjizi na dalubhasa sa arrays ay maaaring binago ang mga ito para pigilan ang kanilang teleportation array na hindi ma-activate. Gayunpaman, kahit na mayroon silang napakaraming Dragon Jades, wala itong kabuluhan. Ang Dragon Jade na inihatid ng matandang itim na agila na ito ay naglalaman ng malaking halaga ng Draconic Providence. Kahit na ginawa ni Francis ang halimaw na ito na magtipon ng Draconic Providence sa simula pa lang, hindi ito makakaipon ng marami. Napakaraming mga hinala at tanong. 8 yarda ng Draconic Light. Mas 0.6 yarda iyon kaysa sa 4th Prince. Bulong ng Sacred Lord 10,000 Lightning. Gayunpaman, kahit na ang ika-9 na prinsipe ay may 0.6 yarda na mas draconic na ilaw kaysa sa ika-4 na prinsipe, ang ika-9 na prinsipe ay wala pa ring kalamangan. Ang pagkakaiba ng baseline sa pagitan ng dalawang prinsipe ay napakalaki, at ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga koponan ay mas malaki pa. Tapusin mo na ito kaagad, boses ni Hyun ang tumunog sa isipan ng lahat sa pangkat ng 4th Prince. Nagbago ang lahat dahil kay Francis. Mula sa pag-atake sa mga lungsod hanggang sa gumagalaw na Maze Palace hanggang sa pakikipaglaban para sa Grand Seal, maaaring baguhin ni Francis ang tubig ng mag-isa. Tiningnan ni Hyun ang kalmadong ekspresyon ni Francis at biglang nawala ng kumpiyansa. Ang Grand Seal ay magiging akin. Itinaas ng ika-4 na prinsipe ang kanyang gintong espada at tinipon ang lahat ng kanyang Draconic Providence. Kasabay nito, maraming imahe at liwanag ang pumuno sa langit at lupa sa paligid niya. Ito ang mga pansuportang kakayahan at depensa na ibinigay sa kanya ng mga miyembro ng kanyang koponan. Ang ika-4 na prinsipe ay sumulong, at ang Draconic Providence sa paligid niya ay sumayaw sa tabi niya. Teng! Tumalon din sa ere ang ika-9 na prinsipe. Sa sandaling ito, siya ay nagkaroon ng higit na Draconic Providence kaysa sa 4th Prince at hindi siya natakot sa kanya. Ding! Boom! Nagsagupa ng dalawang espada. Ang kidlat at gininto ang liwanag ay kumikinang sa langit at lupa. Kapatid, sorpresahin mo ako. Ang pang-4 na prinsipe ay may pangit na ekspresyon. Ngayong seryoso na siyang nakikipaglaban sa ika-9 na prinsipe, napagtanto niya na ang paggamit ng Draconic Providence ng ika-9 na prinsipe ay umabot sa isang napakatumpak na antas. Higit pa rito, napakalalim din ang estilo ng offensiba ng 9th Prince. Bakit ganito? Bulalas ng mga eksperto sa likod ng 4th Prince. Ang ika-9 na prinsipe ay mayroon lamang 0.6 yarda na mas draconic na liwanag kaysa sa ika-4 na prinsipe, ngunit sila ay magkaparehas na ngayon sa isa't isa. Kailangang malaman ng isa na ang ika-4 na prinsipe ay isang sagradong Panginoon na samantalang ang ika-9 na prinsipe ay halos isang quasi-sacred lord. Kuya 4th Prince, ikaw ang target na malalampasan ko. Kumikislap ang mga mata ng ika-9 na prinsipe habang kumukulo ang dugo sa kanyang puso. Ang kakayahang tumulong na ibinigay sa kanya ni Francis ay nagbigay daan sa ika-9 na prinsipe na kontrolin ang lahat ng tumpak. Ito ang dahilan kung bakit mas mahusay niyang makontrol ang Draconic Providence, na isara ang agwat sa cultivation sa pagitan ng 4th Prince at ng kanyang sarili. Higit pa rito, mahuhulaan pa ng ika-9 na prinsipe kung anong uri ng pamamaraan ang gagamitin ng ika-4 na prinsipe sa pamamagitan ng pag-inspeksyon sa kanyang mga aksyon at kung paano niya ginalaw ang kanyang true yuan. Mukhang tumaas sa isang iglap ang lakas ng labanan ng 9th Prince. Nagulat si matandang Ying. Kilalang kilala niya ang ika-9 na prinsipe, at masasabi niyang kakaiba ang pamamaraan ng ika-9 na prinsipe at kayang kontrahin ang ika-4 na prinsipe sa isang tiyak na antas. Francis, ang galing mo talaga. Pinuri ni Elton si Francis. Ang tubig ay ganap na umikot. Ang ika-9 na prinsipe ay mayroon na ngayong hindi bababa sa 50% pagkakataon na maging Crown Prince. Nagsimulang kumalat ang kaguluhan sa buong Great Gunlord Dynasty. Hindi mabilang na mga eksperto at puwersa ang hindi makapaniwala sa nakikita ng kanilang mga mata. Ang ika-9 na prinsipe, na nasa ika-7 ranggo bago magsimula ang paglilitis, ay kasalukuyang kapantay ng ika-4 na prinsipe matapos makipagpalitan ng suntok sa kanya. Kung paano tinipon ni Francis ang lahat ng Draconic Providence na iyon ang pangunahing tanong ng maraming eksperto. Upang magsimula, ito ay isang malaking problema para lamang makalap ng napakaraming piraso ng Dragon Jade.
Higit pa rito, ang pagsira sa mga array sa loob ng Dragon Jades ay isang malaking problema din. Ang mga normal na master ng array ay kailangang gumugol ng maraming oras upang sirain ang array nang hindi nasisira ang Dragon Jade. Gayunpaman, perpektong nalutas ni Francis ang lahat ng mga problemang ito. Ika-4 na prinsipe. Dalawang Sacred Lord ang biglang tumayo sa likod ng Fourth Prince. Maging sila ay hindi kayang tanggapin ang katotohanan sa kanilang harapan. Sila ang pinakamalakas na koponan, kailangang manalo ang ika-4 na prinsipe. Weng Boom. Ang Sacred Lord 10,000 Lightning at isa pang Sacred Lord ay gumamit ng mga secret technique para maglipat ng malaking halaga ng Mystic Light Sacred Power. Ang kapangyarihan na inilipat ng Sacred Lord 10,000 Lightning ay mas condensed at bahagyang malakristal. Ito ay isang pamamaraan na mayroon lamang Sky Suspension Palace. Kasalukuyang malapit ang battle power ng 4th Prince at 9th Prince sa huling yugto ng Mystic Light Realm. Bukod sa paggamit ng ilang mga pansuportang kakayahan at mga lihim na diskarte, ang mga normal na eksperto ay hindi masyadong makakatulong sa puntong ito. Gayunpaman, iba ito para sa Mystic Light Realm Sacred Lords. Nakapagpadala sila ng malaking halaga ng pinong Mystic Light Sacred Power. Weng. Naramdaman ng ika-4 na prinsipe ang patuloy na pagdaloy ng sacred power sa kanyang katawan. Ang problema ay ang kapangyarihang ito ay hindi malinis, ngunit ito ay sapat na. Ding! Boom! Ang ika-4 na prinsipe ay naglabas ng pinakamataas na puwersa at mystic light sacred power sa bawat paggalaw. Bam! Hinarang muli ng 9th Prince ang pag-atake ng 4th Prince. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, at ang defensive secret technique na ginamit ni Elton ay agad na nasira. Mystic Light Sacred Power. Bulong ng ika-9 na prinsipe. Sa kabila ng kanyang power boost, ginagamit pa rin niya ang True Yuan. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng 4th Prince at ng kanyang sarili, kung hindi, madali niyang matatalo ang 4th Prince gamit ang kanyang Draconic Light na 0.6 yarda ang taas. Francis, paano ang Yowbird na iyon sa simula pa lang? Curious na tanong ni Sarah. Naalala niya na maaaring lumipad si Francis sa sandaling makapasok sila sa Imperial Tomb pagkatapos tumawag ng sinaunang ibong Yaw. Pagkatapos ay ipinadala ito ni Francis upang mangalap ng Draconic Providence pagkatapos makakuha ng Dragon Jade. Ano? May isa pang halimaw. Ang mga mata ng matandang Ying ay puno ng kagalakan. Kung mayroon pang isang piraso ng Dragon Jade, ganap nitong isasara ang pagkakaiba sa cultivation sa pagitan ng ika-4 na prinsipe at ika-9 na prinsipe. Hindi maganda. Ika-4 na prinsipe, mabilis na tapusin ito. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord 10,000 Lightning. Si Sarah, Old Ying, at kasamahan ay hindi nagsasalita sa spiritual sense, kaya maririnig ito ng malinaw ng kabilang panig. Siya at ang isa pang Sacred Lord ay agad na dinagdagan ang halaga ng sacred power sa 4th Prince. Seryoso ang ekspresyon ng ika-4 na prinsipe. Halatang narinig niya rin. Talo na lang. Isang pagsabog ang umalangaw sa paligid ng 4th Prince habang ang lahat ng kanyang Draconic Light ay pumasok sa Golden Sword. Naglagay siya ng mas maraming Mystic Light Sacred Power sa Inheritance Sacred Weapon hanggat maaari. Ding! Weng weng! Ang gininto ang espada na may mga inukit na dragon ay tila hindi nakayanan ang kapangyarihan at nagsimulang kumalansing. Golden Dragon Sacred Slash. Itinulak ng ika-4 na prinsipe ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay. Weng Boom! Isang walang katulad na ginto at puting liwanag at isang makapangyarihang sword intent ang dumaan at winasak ang lahat ng nasa daan nito. Maging ang hangin ay nagsimulang umikot. Ika-9 na prinsipe. Hindi maganda. Agad na bulalas ng matandang Ying. Ang lakas ng pag-atake ng 4th Prince ay nalampasan ang pag-atake ng isang normal na late stage na Mystic Light Realm. Siya ay pinagsama ang Mystic Light Sacred Power ng 3 Sacred Lords. Nanginginig ang boses ni Elton. Ang mga Sacred Lords sa likod ng 4th Prince ay gumagamit ng espesyal na paraan para ipadala ang kanilang Mystic Light Sacred Power, kaya nagkaroon siya ng 3 Sacred Lords worth of power kasama na ang kanya. Darating na. Ang mga mata ni Francis ay kumislap habang siya ay mahinang bumulong. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lahat ay ganap na naaakit sa buong pag-atake ng 4th Prince. Ang kapangyarihan mula sa pag-ataking ito ay sumasakop sa lahat.
Tanging ang ika-9 na prinsipe lamang ang nakakaramdam ng isang malakas na surge ng Draconic Providence na biglang lumapit sa kanya. Halika! Bago pa man makarating ang piraso ng Dragon Jade sa ika-9 na prinsipe, pilit niyang ipinakalat ang isang lihim na pamamaraan ng imperial at hinigop ang Draconic Providence sa loob nito. Weng boom! Boom! Ang nakamamanghang Golden Dragon Sacred Slash ay dumaong sa ika-9 na prinsipe nang tumunog ang dagindong ng isang dragon. Ang draconic na liwanag sa likod ng 9th Prince ay nagsimulang tumaas muli. 8.1 yarda. 8.2. 8.3. 8.5. Boom! Pinalibutan ng Draconic Providence ang ika-9 na prinsipe, at ang kanyang sinaunang berdeng espada ng kidlat ay humampas pasulong na may walang katulad na kapangyarihan. Pang! Boom! Ang walang katulad na pag-atake na nasa harapan niya ay nabasag, at isang walang limitasyong pag-atake ng Draconic Force ang kumalat mula sa 9th Prince. Boom! Ang ika-4 na prinsipe, na nagpakawala lang ng kanyang buong kapangyarihan at inakala na siya ang nanalo, ay agad na itinapon pabalik ng ilang yarda sa lupa. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng ika-9 na prinsipe ay lubos na nahihigitin siya. Nakaramdam siya ng kaguluhan sa pagsisikap na lumaban-laban sa panggigipit nitong layunin. Boom! Ang 9th Prince ay naglaslas gamit ang kanyang espada at binasag ang Pseudo Crown Prince Seal sa likod ng 4th Prince. Weng! Sa kabilang banda, ang kanyang Pseudo Crown Prince Seal ay agad na naglabas ng walang limitasyong gintong liwanag. Hindi mabilang na mga gininto ang linya at dragon ang nakapalibot sa maliit na gintong selyo, at isang misteryoso at sagradong kapangyarihan ang nagsimulang gumawa sa loob ng selyo. Grand Seal. Nabuo. Puting liwanag ang kumikinang sa mga mata ng matanda. Kasabay nito, isang higanteng puting hanay ang kumalat sa mga yugto ng bato at sa larangan ng digmaan sa himpapawid. Weng! Sa susunod na sandali, ang dalawang prinsipe at ang kanilang mga miyembro ng koponan ay bumalik sa Great Gun Imperial Palace. Opisyal nang natapos ang paglilitis sa Crown Prince. Ang Great Gun Imperial Palace ay tumahimik sandali bago pumutok sa ingay na ikinagulat ng langit at lupa. Nanalo ang ika-9 na prinsipe. Hindi ko man lang nakita kung paano umikot ang tubig sa dulo. Ano ang nangyari? Nakita ko lang ang draconic light ng 9th Prince na mabilis na tumaas sa dulo. Dahil medyo malabo ang mga imahe mula sa liwanag ng walang katulad na pag-atake ng 4th Prince, halos walang nakakita kung paano nanalo ang 9th Prince. Gulat na gulat pa rin ang ibang mga prinsipe sa malaking bulwagan. Natalo ng 9th Prince si Brother 4th Prince. Hindi makapaniwala ang 7th Prince. Paano ito naging posible? Nanalo ang ika-9 na prinsipe. Damat, ang Francis na iyon. Nanginig ang katawan ng ika-13 prinsipe at naging masama ang ekspresyon nito. Ika-9 na prinsipe, Francis. Magandang trabaho. Agad na tumayo si Duke Nanfeng at umungal habang nagsimula siyang pumalakpak. Nagulat, nagalit, o nalungkot ang ilang puwersa ng dinastiyang Panginoon at nasa ulap. Maraming mga dalubhasa at mga prinsipe ang bumaantong hininga ng hindi sinasadya. Walang nagbigay pansin sa isang nakatagong pagdagsa ng masamang hangarin na pagpatay sa isang sulok. Hehe, hindi ko akalain na ito ang ika-9 na prinsipe. 996. Ang ika-4 na prinsipe at ang ika-9 na prinsipe at ang kanilang mga miyembro ng koponan ay lumitaw sa stone tablet. Sa sandaling lumitaw ang Seal of the Crown Prince, isang surge ng Draconic Providence ang dumaan sa dimensyon, at ang liwanag mula sa mga yugto ng bato ay nagsimulang maglaho. Nawala din ang puting ilaw sa malapit. Whoosh! Ang batong tableta ay naging isang bahid ng liwanag at bumalik sa malaking bulwagan ng Imperial Palace. Ang paglilitis sa Crown Prince ay natapos na. Ang ika-9 na prinsipe ang magiging Crown Prince sa ngayon, isang tinig ang narinig mula sa kaibuturan ng malaking bulwagan. Hindi ko akalain na ang mananalo ay ang aking ika-9 na anak, si Zillian. Maging ang sagradong emperador ay nagulat. Personal niyang tinulungan ang ika-13 prinsipe, ngunit natalo pa rin siya ng ika-9 na prinsipe. Ang ika-4 na prinsipe, na siyang pinakamalakas na prinsipe, ay natalo rin ng ika-9 na prinsipe. Ang Sacred Emperor ay hindi gaanong pamilyar sa kanyang ika-9 na anak. Sa kabilang banda, sumilay ang galit sa mga mata ng Sacred Empress habang nakatingin siya sa 9th Prince at Francis.
Bagamat natapos na ang paglilitis sa Crown Prince, ang Great Gan Imperial Palace ay mas maligaya kaysa dati. Idinaos ng Imperial Palace ang seremonya para sa pagtatalaga ng Crown Prince sa mismong araw na iyon. Ang lahat ng puwersa ay may tiyak na bilang ng mga tao na maaaring makapasok sa Imperial Palace. Ang ika-9 na prinsipe ay lubhang abala sa panahon ng seremonya. Hindi mabilang na puwersa ang nagpadala sa kanya ng mga regalo at binati siya. Maging ang mga miyembro ng imperial na pamilya na karaniwang malamig sa ika-9 na prinsipe ay lumapit na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Zillian, alam kong masisindak mo kaming lahat. Isang imperial elder ang lumapit at nagsalita. Congratulations, Kuya Ninth Prince. Oh wait, I should call you the Crown Prince now. Pumunta ang ika-7 prinsipe at uminom ng isang tasa ng alak. Kahit na ang ibang mga prinsipe ay kailangang magpakita ng kanilang suporta sa ika-9 na prinsipe ngayon. Sa hinaharap, maaaring ito na ang ika-9 na prinsipe na naging Sacred Emperor. Sa sandaling iyon, ang buhay ng iba pang mga prinsipe ay nakasalalay sa kanya. Bukod sa Ninth Prince mismo, lahat ng puwersa at miyembro ng team na sumuporta sa kanya para maging Crown Prince ay sobrang abala din sa seremonya. Sa sandaling ito, ang ilan sa mga kinatawan mula sa Shi family ay tuwang-tuwa na ang kanilang mga bibig ay hindi man lang maisara ang kanilang mga bibig habang sila ay humarap sa iba pang mga puwersa. Ang Shi family ay nakatakdang bumangon ngayon. Brother Shi, hinangaan ko ang pagganap mo sa paglilitis ng Crown Prince. Isang henyo mula sa isa pang superpower ang bumati kay Elton. Sa ibang lugar, ang Grand Duke Lance Palace, kung saan bahagi si Darlene, ay kasama ng mga kinatawan ng iba pang Grand Duke Palaces. Maraming tao ang nagtanong tungkol sa status ng kasal ni Darlene. Bagamat si Francis ay wala nang matagal sa Continent Zone, may masamang reputasyon, at hindi alam ang maraming puwersa, hindi mabilang na mga eksperto ang dumating upang batiin din siya. Pagkatapos ng lahat, makikita ng sino man na ang tanging dahilan kung bakit maaaring maging Crown Prince ang ika-9 na prinsipe ay dahil sa tulong ni Francis. Higit pa rito, si Francis ay napakalakas sa kanyang sarili at may sariling puwersa. Francis, alam kong malaki ang gagawin mo. Ngumiti si Wu Heng at naglakad palapit. Swerte lang ako. Ngumiti si Francis. Iniwasan niya ang ilang taong hindi niya kilala at naglakad patungo sa Wu Heng. Kuya Hanford, masyado kang mapagpakumbaba. Umiling si Wu Heng. Masasabi ng isang tao na ang ika-4 na prinsipe ay ganap na natalo dahil sa 16 na Dragon Jades na mayroon si Francis. Medyo alam ni Wu Heng ang tungkol sa array, ngunit kahit siya ay hindi kumpiyansa na kaya niyang sirain ang teleportation array sa loob ng mga ito nang hindi sinisira ang Dragon Jade mismo. Higit pa rito, ang ideya ni Francis sa pag-iipon ng Draconic Providence ay tiyak na ipinatupad sa simula pa lang, kaya makikita ng lahat kung gaano siya ka-farsighted. Nagbibiro si Kuya Wu Heng. Hindi tumanggi si Francis. Sa totoo lang, walang alam si Francis tungkol sa array, ngunit ang isa sa mga kakayahan ng kanyang Golden Eye ay ang disintegrasyon, na perpektong nakalutas sa problema. Hanggat naiisip niya kung aling bahagi ang teleportation array, magagamit ni Francis ang kanyang kakayahan sa disintegration upang sirain lamang ang istrukturang iyon ng array, na ginagawang imposibleng gamitin. Maaaring mahirap ang ganoong bagay para sa array grandmasters, ngunit napakasimple para kay Francis. Francis, binabati kita. Dahan daw ang lumakad ang pulang damit na si Christian. Bagamat sinuportahan ng Tonner family ang ika-4 na prinsipe na natalo dahil kay Francis, ang pagpapakita ni Francis ay naging dahilan ng kanilang pagbibigay ng malaking kahalagahan sa kanya. Ang Tonner family ay orihinal na nagpaplano na puwersahang ibalik si Francis sa Tonner family pagkatapos ng paglilitis sa Crown Prince, ngunit si Christian ay darating na ngayon at binabati siya. Francis, gumawa ka ng isang malaking palabas sa oras na ito. Ngumiti si Duke Nanpeng at bumati din. Siya ay orihinal na nagpaplano lamang na gantihan si Francis ng isang pabor, at hindi niya inaasahan na ang ika-9 na prinsipe ay talagang magiging Crown Prince. Sa halip na bayaran ang kanyang orihinal na pabor, may utang pa siya ngayon. Pagkatapos harapin ang lahat, pumunta si Francis sa mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion. Grand Elder, masayang sabi ni Clarissa. Ang Ocean Smoke Pavilion ay isang 3-star power, at ngayong nanalo na ang ika-9 na prinsipe, ang Ocean Smoke Pavilion ang magiging pinuno ng rehiyon ng karagatan.
Sa proteksyon ng Draconic Providence ng Lord Dynasty, naniwala si Clarissa na mabilis niyang mapalawak ang Ocean Smoke Pavilion sa antas na gusto ni Francis. Maaari kayong bumalik pagkatapos ng seremonya. May ilang problema pa rin sa Continent Zone na kailangang asikasuhin ni Francis, kaya hindi pa siya makakaalis. Bagamat bahagyang nadismaya si Clarissa, agad siyang nagpakita ng mapayapang ngiti. Nagtanong si Francis tungkol sa sitwasyon tungkol sa Ocean Smoke Pavilion at kung paano darating ang assassination organization. Kasabay nito, ibinigay niya ang isang malaking halaga ng mga mapagkukunan kay Clarissa. Kakasimula pa lang ng assassination organization, at ang kayamanan ng Ocean Smoke Pavilion ay hindi maikukumpara sa ilang mas lumang puwersa. Kung nais nilang mabilis na palawakin, kakailanganin nila ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi pinili ni Francis na palakasin ang kanyang bloodline sa Heaven's Legacy City. Gayon din, kapag bumalik ka, ipadala sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa may-ari ng Eye of Samsara, biglang sabi ni Francis. Sa ibang sulok ng palasyo. Darius, huwag kang masiraan ng loob. Bata ka pa. Sa karanasan, halatang wala ka kasing mga kuya mo. Isang makapangyarihang lalaki ang umaliw sa ika-13 prinsipe. I'm just very unwilling. Bakit ang 9th prince ang naging crown prince? Sabi ng ika-13 prinsipe sa malambing na boses. Hehe, baka siya na ang crown prince ngayon, pero who knows kung makakaupo siya doon. Ang makapangyarihang lalaki ay nagpakita ng isang masamang ngiti at nag-message. Nagiba ang ekspresyon ng ika-13 prinsipe habang nakatingin sa kanyang tiyuhin. Ang upuan ng crown prince ay hindi ganoon kadaling umupo. Matalim ang tingin ng makapangyarihang lalaki. Ganito talaga ang kaso. Ilang taon pa ang natitira hanggang sa magretiro ang sagradong emperador. Ang panahong ito ay isang pagsubok para sa Crown Prince. Kung ang Crown Prince ay gumawa ng anumang malalaking pagkakamali, malinaw na magkakaroon ng mga epekto. Ama. Sa kabilang panig, dumating ang ika-9 na prinsipe sa harapan ng sagradong emperador. Zillian, napakaganda ng performance mo, ngumiti ang kasalukuyang Sacred Emperor at sinabi. Nagtawanan din at sumang-ayon ang lahat ng imperial na tiyuhin sa malapit. Ang seremonya ay tumagal hanggang sa gabi ng ika-2 araw. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakabalik at nakapagpahinga ang ika-9 na prinsipe. Your Highness Crown Prince, kailangan ko pa ring manatili sa iyong lugar ng ilang araw, ngumiti si Francis at sinabi. Kuya Hanford, saan ka pupunta mamaya? Tanong ng 9th Prince. Hindi niya inisip si Francis na manatili sa kanyang lugar, ngunit masasabi niya may mahahalagang bagay na dapat asikasuhin si Francis. May mga bagay na kailangan kong gawin. Hindi nagbigay ng malinaw na tugon si Francis. Hindi niya magagawang patayin ang ika-13 prinsipe anumang oras sa lalong madaling panahon, at hindi rin niya makikita si Angelica. Kailangan din niyang malaman ang impormasyon tungkol sa may-ari ng Eye of Samsara. Maaari niyang tanungin si Olding tungkol dito. Kahit na umalis si Olding sa Imperial Skynet, dapat pa rin niyang magamit ang ilan sa kanyang mga koneksyon doon. Naiintindihan. Gagantimpalaan kayo ni Itay bukas, kaya kailangang nandoon si Kuya Hanfor. Alam ng ika-9 na prinsipe na minsang tinanggihan ni Francis ang alok ni Marquis mula kay Duke Nanpeng, ngunit sa pagkakataong ito, ang Sacred Emperor mismo ang magiging reward ng mga tao. Kasabay nito, ang ika-9 na prinsipe ay naglabas ng isang gintong token. Gamit ang token na ito, pinayagan si Francis na pumasok at umalis sa Imperial Palace kung kailan niya gusto. Salamat! Kinuha ni Francis ang token. Kung tutuusin, hindi lahat ay maaaring pumasok at umalis sa Imperial Palace ayon sa gusto nila. Ang iyong kamahalan na Crown Prince. Si Butler Chi, na nasa harap ng bulwagan ng 9th Prince, ay agad na lumapit sa kanila upang batiin. Sumulyap si Francis kay Butler Chi, at ang kanyang kaliwang mata ay biglang kumaibot. Isang malamig na kislap ang biglang lumitaw sa mga kamay ni Butler Chi. Whoosh! Isang kalahating transparent na itim na dagger ang tumusok sa dibdib ng ika-9 na prinsipe. Butler Chi, ikaw. Nagulat ang ika-9 na prinsipe, ngunit walang oras para ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ang pananambang ni Butler Chi ay kasing bilis ng kidlat, at nagbigay siya ng mahinang masamang kaguluhan ng Mystic Light Sacred Power.
Ang ika-9 na prinsipe ay mamamatay kahit na ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa oras. Isang masama at nakakatakot na ngiti ang ipinakita ni Butler Chi, na parang nagtagumpay na ang kanyang pagtatangkang pagpatay. Gayunpaman, sa susunod na sandali, si Francis at ang ika-9 na prinsipe ay nawala sa gitna ng isang kidlat ng pilak. Ito ang nagpakita si Butler Chi ng nabigla na ekspresyon habang hindi nakuha ang kanyang pag-atake. Ang kakayahang lumipat sa kalawakan. Malungkot ang tono ni Butler Chi. Hu! Naging madilim na sinag ng liwanag, sumanib sa dilim, at mabilis na umatras. Weng! Si Francis at ang ika-9 na prinsipe ay biglang lumitaw sa silid kung saan si Francis ay nag-iisa bago ang paglilitis. Francis, iyon ba ang kakayahan ng Misty Spatial World? Tumibok ang puso ng ika-9 na prinsipe, at huminga siya ng malalim habang nakatingin kay Francis. Sa kabutihang palad, ang substandard na item ng Diyos ni Francis ay nagligtas sa kanyang buhay sa kritikal na sandali. Marahil ito ay isang special marking na iniwan ni Francis noong siya ay nasa pag-iisa. Pero bakit siya gustong patayin ni Butler Chi? O sa halip, hindi yun si Butler Chi. Ika-9 na prinsipe, manatili ka rito. Titingnan ko, sabi ni Francis bago lumipad palabas. May naramdaman siya bago kumilos si Butler Chi. Ang totoong Butler Chi ay malamang napatay na. Labis na nagulat si Francis. Sino ang maglalakas loob na pumasok sa Imperial Palace at pumatay sa taong naging Crown Prince? Unang inisip ni Francis ang ika-13 prinsipe. Ang ika-13 prinsipe ay nagmamadaling subukan ang isang bagay na tulad nito. Higit pa rito, ang taong ito ay napakalakas. Mabilis na lumipad si Francis sa Imperial Palace. Noong nag-teleport siya kanina, nag-iwan siya ng marka ng God Eye sa Butler Chi. Gayunpaman, bahagyang nakaramdam si Francis ng direksyon ngayon. Nangangahulugan ito na natuklasan na ito ng assassin at gumagamit ng isang pamamaraan upang sugpuin ang marka ng mata ng Diyos ni Francis. Hindi ko ini-expect na may ganoon siyang kakayahan. Malungkot at puno ng puot ang ekspresyon ng peking Butler Chi habang mabilis siyang lumipat sa Imperial Palace. Hindi siya naramdaman ng mga gwardya. Hu! Hinabol ni Francis ang marka ng mata ng Diyos. Sino ito? Walang sino man ang pinapayagang lumipad sa loob ng Imperial Palace. Umungol ang pinuno ng grupo ng mga gwardya. May isang assassin. Inilibot ni Francis ang kanyang God Eye at naglabas ng surge ng eye bloodline power, na lumikha ng ondulasyon mula sa loob ng kaluluwa ni Butler Chi. Naramdaman ng lahat ng gwardya na may sira. Higit pa rito, kilala nilang lahat si Francis. Assassin. Saan? Naalarma ang lahat ng mga gwardya sa loob ng Imperial Palace. Shit! Ang brat na ito. Nagsimulang umikot ang mukha ng peking Butler Chi. Bahagyang nakikita ng isa ang isang mukha na may itim na kaliskis sa buong paligid. Hindi na ako makakatakas. Ang peking Butler Chi ay nagpahayag ng kawalang pag-asa nang bigla siyang huminto. Sabay tayong mamatay, brat na masyadong nakikialam sa negosyo ng ibang tao. Malalim at puno ng puot ang boses ng peking Butler Chi habang pabalik siya kay Francis. Whoosh! Mabilis na kumilos ang peking Butler Chi at dumating sa harap ni Francis sa isang iglap. Isang transparent na itim na dagger na nagawang ganap na baliwalain ang paglaban ng espasyo na nakasaksak kay Francis. 997. Sabay tayong mamatay, brat na masyadong nakikialam sa negosyo ng ibang tao. Malalim at puno ng puot ang boses ng peking Butler Chi habang pabalik siya kay Francis. Ang peking Butler Chi ay tumingin kay Francis na may galit na mga mata at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nabigo siyang pumatay sa Crown Prince dahil kay Francis, at ngayon ay nahayag na ang kanyang mga landas dahil din kay Francis. Hindi niya akalain na mamamatay siya dahil sa kabataang ito na isa palang emperador. Hu! Mabilis na kumilos ang peking Butler Chi at dumating sa harap ni Francis sa isang iglap. Isang transparent na itim na dagger na nagawang ganap na baliwalain ang paglaban ng espasyo na nakasaksak kay Francis. Isang heaven grade daw of assassination weapon. Ang ekspresyon ni Francis ay naging gulat. Ang lakas na ipinakita ng peking Butler Chi na ito ay hindi karaniwan. Sagradong proteksyon ng kidlat. Isang harang ng kidlat ang biglang nabuo sa paligid ng katawan ni Francis habang ang peking Butler Chi ay mabilis na umatake. Hu! Ang peking Butler Chi ay ganap na binaliwala ang depensa ni Francis at inilipat ang kanyang sacred power habang siya ay tumulak pababa.
Boom! Ang Sacred Lightning Protection ni Francis ay agad na nabasag, at malakas na kidlat ang bumaril sa umaatake. Weng boom! Ang Peking Butler Chi ay nagpakalat ng kanyang Mystic Light Sacred Power upang protektahan ang kanyang sarili at ipinagpatuloy ang strike. Ano? Natigilan si Francis. Hindi man lang naiwasan ng assassin ang pagganti sa pisikal na lakas at kidlat ni Francis, gumamit lang siya ng kaunting sacred power para harangin ito. Mukhang wala nang pakialam ang assassin na ito sa buhay niya at tinanggap na niya na mamamatay na siya. Alab ng Wind Lightning Eye. Naramdaman ni Francis na may nangyari at agad na inikat ang kanyang kaliwang mata upang ilabas ang isang soul technique. Ang assassin na ito ay malamang na nagtago ng sarili sa Imperial Palace sa buong panahon at nanunood ng paglilitis sa Crown Prince, kaya maaaring alam niya ang kaunti tungkol sa lakas at diskarte ni Francis. Higit pa rito, ang assassin na ito ay kasalukuyang nagpapakita ng lakas ng isang maagang yugto ng Sacred Lord. Kahit na si Francis ay may Sacred Lightning Body, hindi siya nang ahas na harapin ang pag-ataking ito. Isang nakamamanghang surge of fire ang bumaril sa kaliwang mata ni Francis. Ang lilang at gintong liwanag ay kumikinang habang kumaluskos ang God Tribulation. Boom! Isang bola ng transparent na purple and gold lightning fire ang nagradiated ng destructive aura habang dumapo ito sa mukha ng assassin. Sigaw ng assassin. Ang kapangyarihan ng God Tribulation lightning na pumapasok sa kanyang kaluluwa at katawan ay nagpahinto sa kanyang paggalaw. Whoosh! Agad na umatras si Francis mula sa assassin. Karamihan sa mga bantay sa loob ng Imperial Palace ay half-step kings o early-stage kings. Ang mga pinuno lamang ng maliliit na grupo ay mga emperador. Gayunpaman, hindi pa rin sila nang ahas na lumapit sa lugar kung saan nag-aaway si Francis at ang assassin. Kung hindi dahil sa ang katunayan na ang mga gusali sa Imperial Palace ay napakatigas at mayroong draconic providence at a race na nagpoprotekta sa kanila, lahat ng nasa malapit ay nawasak. Mamatay. Naka-recover ang assassin sa loob ng kalahating hininga at muling kinasuhan si Francis. Bilang isang mamamatay tao, mayroon siyang isang tiyak na halaga ng pag-unawa sa kaluluwa. Sa makatuwid, ang pinsalang ginawa sa kanya ng eye bloodline technique ni Francis ay napakalimitado. Sino ang nang-ahas na maging mapangahas sa Great Gun Imperial Palace? Isang malakas na dagandong na nagpang-inig sa mga tainga ng isa ang tumunog mula sa likuran, na umalangaw-ngaw sa buong Imperial Palace. Boom! 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 Ang buong Imperial Palace ay nagsimulang manginig, at hindi mabilang na mga pag-agos ng Draconic Providence ang lumitaw. Ang Draconic Providence ay sumanib sa mga batas ng langit at lupa at pinaghigpitin ang lugar na ito. Maging ang hangin ay ganap na nagyelo. Ang mga aksyon ni Francis ay agad na tumigas at bumagal na parang nahulog siya sa isang latian. Parehong ang kanyang True Yuan at Bloodline ay labis na pinigilan. Hu! Isang gintong dragon na gawa sa liwanag ang agad na lumitaw sa itaas ng Imperial Palace na parang nagliliyab na araw. Pinuno ng isang surge ng Mystic Light Sacred Power ang lahat sa loob ng ilang daang milya, at ang kapangyarihan ng Draconic Providence ay tila nagkatotoo at napuno ang bawat pulgada ng hangin. Parang lahat ng langit at lupa ay nagbago. Ang gabi ay naging araw, at lahat ng bagay sa mundo ay kontrolado ng gintong figure. Anong nangyayari? Agad namang nagtaas ng ulo si Hogan at tumingin sa langit sa di kalayuan. Isang sagradong hari ng dakilang Gun Imperial ang kumilos. Matalim ang tingin ng isang elder ng Sky Suspension Palace. Ang Great Gun Imperial Palace ay naghihigpit sa pakikipaglaban, ngunit ang sagradong hari na nagbabantay sa Imperial Palace ay personal na kumilos. Hindi mapalagay si Duke Nanfeng. Ang lahat ng mga imperial at iba't ibang mga eksperto sa loob ng Imperial Palace ay naramdaman ang kanilang mga puso na nanginginig habang naramdaman nila ang nakakatakot na mga batas ng langit at lupa. Bam! Boom! Ilang libong gwardya sa paligid ng gintong figure ay agad na yumuko dahil sa pinakamataas na puwersa. Bam! Ang walang limitasyong Mystic Light Sacred Power at Draconic Providence ay lumusob sa paligid ng assassin at bumuo ng isang pares ng mga kamay na may mga tato na dragon. Hu! Hinawakan ng mga kamay ang assassin at hindi man lang naisip ang lumaban. How dare you offend the Great Gun Imperials? Isang malamig na harump ang tumunog mula sa figure sa gininto ang liwanag. Basag!
Ang mga kamay na gawa sa ginintoang liwanag ay biglang humigpit, at ang figure ng mamamatay tao ay napunit, nag-iwan ng kakaiba, kalahating transparent na itim na kaluluwa na nakatali ng walang limitasyong mga batas at sagradong kapangyarihan. Boom! 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 Ang ginintoang figure ay sumulyap kay Francis bago naglaho sa surge ng Draconic Providence. Ang dragon na gawa sa ginintoang liwanag ay agad na nawala, at bumalik sa normal ang langit at lupa. Ang taong iyon ay simpleng nililigawan si kamatayan. How dare they sneak into the Imperial Palace? Walang kapantay ang mga Imperial sa loob ng Great Gun Imperial Palace. Iyan ay dapat na Sacred King Feather Spirit ngayon lang, tama. Eksperto iyon sa ranggo ng Sacred King. Bulalas ng mga gwardya habang dahan-daang bumalik sa kanilang mga pwesto. Sagradong hari. Nanginig ang puso ni Francis. Tanging ang mga nakarating sa tuktok ng Mystic Light Realm at may malalim na pag-unawa sa mga batas ng langit at lupa ang matatawag na Sacred Kings. Ang mga Sacred Kings ay nakatayo sa tuktok ng kontinente at nananatili lamang sa ibaba ng demigods. Sa sandaling bumaba ang Sacred King, naramdaman ni Francis na pinagsama ng Sacred King ang kanilang mga batas sa hangin at kayang kontrolin ang lahat. Higit pa rito, ang Imperial Sacred King sa partikular ay maaaring kontrolin ang walang limitasyong Draconic Providence sa loob ng Imperial Palace. Maging ang ibang mga sagradong hari ay lubos na madudurog. Salamat, Emperor Hanford, sa paghahanap ng mga track ng assassin na iyon, sabi ng pinuno ng isang grupo ng mga gwardya. Pagkatapos ay bumalik si Francis sa palasyo ng ika-9 na prinsipe. Naroon din ang matandang Ying. Francis, sino ang assassin na iyon? Tanong agad ng 9th Prince. Walang nangyaring ganito sa nakalipas na ilang dosenang millennia sa Great Gunlord Dynasty. Isang Sacred King na kumikilos ang nagpasindek sa lahat ng miyembro at puwersa sa loob ng Lord Dynasty. Halos walang posibilidad na mabuhay ang assassin. Sa tingin ko ito ay isang hindi tao. Sinuri ni Francis ayon sa impormasyon at mga bakas na mayroon siya. Hindi tao. Nakapasok sila sa Great Gun Imperial Palace. Bulalas ng 9th Prince. Marahil ay nakalusot ang hindi tao dahil pansamantalang na-redirect ng paglilitis ng Crown Prince ang Draconic Providence. Gayunpaman, ang isang hindi tao na pumapasok sa Great Gun Imperial Palace ay may dagdag na kahalagahan kaysa sa iba pang mamamatay tao. Hindi nakakagulat na ang kanyang target ay ang Crown Prince. Matalim na titig ang matandang Ying. Isang kakilakilabot na pagdagsa ng kapangyarihan ng kaluluwa ang nagliwanag sa isang ipinagbabawal na lupa sa likod ng Imperial Palace. Inabot ng Sacred King Feather Spirit at inilagay ang kamay sa kalahating transparent na itim na kaluluwa. Boom! Ang kaluluwa ay agad na nabasag sa ilalim ng kanyang makapangyarihang soul intent. Maaaring nakapasok na ang mga hindi tao sa Great Gun Imperials, tunog ng Sacred King Feather Spirit pagkaraan ng ilang sandali. Ang ilang mga bola ng liwanag sa malapit ay paminsan-minsan ay nagiging maliwanag o malabo, at sila ay tahimik ng mahabang panahon. Kung iyon talaga ang kaso, kung gayon ang balita tungkol sa pag-atake ng hindi mga tao ay dapat pa ring dumarating. Isang sinaunang boses ang bumantong hininga. Ang isa ay nangangailangan ng 5 buwan upang maglakbay mula sa hilagang kanlurang rehiyon ng Great Gunlord Dynasty patungo sa mga gitnang rehiyon kahit na gumamit sila ng mga teleportation array. Gayunpaman, 10 araw lamang ang kailangan kung ito ay impormasyon lamang at ipinadala ito sa pamamagitan ng natatanging istruktura ng Imperial Array Network. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog mula sa labas, nag-uulat kay Grand Elder, dumating ang intel mula sa hilagang kanlurang rehiyon. Pasok, ang tunog ng sinaunang tinig, at isang gintong papel na may larawan ng dragon ang damapo sa kamay ng Sacred King Feather Spirit. Weng! Ang dragon seal dito ay agad na nawala. Ang mga hindi tao ay sumalakay, isang seryosong boses ang tumunog sa kaluluwa ng lahat. 998. 3 tao ang nakaupo sa paligid ng isang mesa sa bulwagan ng 9th Prince. Matandang Ying, gaano karami ang alam mo tungkol sa mata ni Simsare? Tanong ni Francis. Sa karanasan ni Old Ying, tiyak na marami siyang nalalaman kaysa sa iba. Ang mga mata ni Samsara ay may kakayahang magbigki sa mga kaluluwa ng mga patay at lumikha ng mga katawang walang kamatayan na samsara. Sa malas, iyon lang ang kakayahan ng samsara ng kamatayan. Ang mga mata ni Samsara ay may isa pang samsara ang samsara ng buhay.
Ang matandang Ying ay dahan-daang nag-isip at nagsalita sa isang tame time na tono. Ang mga mata ni Samsara ay napakabihirang maging sa mga inapo ng 8 Great God Eyes, at sila ay may kakaibang kakayahan. Ang isang tagapagmana ng mga mata ni Samsara ay bihirang lumitaw sa kasaysayan ng kontinente, na nangangahulugang limitado ang kaalaman tungkol sa mga kakayahan ng mga mata ni Samsara. Hindi sigurado si matandang Ying sa mga kakayahan ng Samsara ng buhay. Mayroon ding Samsara ng buhay. Nagulat si Francis. Hindi niya inaasahan na magkakaroon din ng Samsara of life. Marahil ang Samsara ng buhay ang kritikal na punto sa paghahanap kay Quincy na binanggit ng sage. Nagsimulang mag-isip si Francis. Wala bang bakas o impormasyon sa kinaroroonan ng tagapagmana ng mata ni Samsara? Hindi sumuko si Francis. Ang tagapagmana ng isa sa 8 Great God Eyes ay nasa kontinente at walang pakialam sa nangyari dito. Kahit isang intel agency gaya ng Imperial Skynet ay hindi sila mahanap. Malamang na ang tagapagmana ng mata ni Samsara ay lumitaw sa lalawigan ng 1,000 taon na ang nakalilipas. Parang may naalala si Old Ying at biglang nagsalita. Sa totoo lang, kahit ang Imperial Skynet ay hindi nagawang subaybayan ang isang individual tulad ng may-ari ng Eyes of Samsara dahil sila ay nagtrabaho ng mag-isa. Maraming lugar sa Great Gunlord Dynasty na mapanganib at walang masyadong tao sa paligid. Naroon din ang Kang Ocean at iba pang mga lugar na napakalayo, sa labas ng kontrol ng Imperial Skynet. Higit pa rito, sinadyang itago ng may-ari ng Eyes of Samsara ang kanilang pagkakakilanlan. Iyon ay noong dumating ang emperador ng kamatayan sa zona ng kontinente, sabi ni Old Ying. Pagkatapos ay sinabi niya kay Francis ang tungkol sa nangyari sa pagitan ng Emperor of Death at ng may-ari ng Eyes of Samsara. May nangyari siguro sa pagitan nila para buhayin ng mata ni Samsara ang Emperor of Death mula sa napakalayo. Hulaan ni Francis. Kailangang malaman ng isa na pinatay niya ang Emperor of Death sa Kang Ocean. Kung walang dating relasyon sa pagitan ng may-ari ng Eyes of Samsara at ng Emperor of Death, imposibleng muling mabuhay ang Emperor of Death sa Continent Zone. Gayunpaman, kahit na may naunang koneksyon sa pagitan nila, hindi ka panipaniwala pa rin na ang mga mata ni Samsara ay maaaring buhayin ang Emperor ng kamatayan at ang kanyang mga mata ng kamatayan din. Mula sa katotohanang ito lamang, madaling masasabi ng isang tao na ang may-ari ng mata ni Samsara ay malayong mas malakas kaysa sa emperador ng kamatayan. Francis, bakit gusto mong hanapin ang Eyes of Samsara owner? Curious na tanong ni Old Ying. Mula sa kanyang pananaw, sinusubukan ni Francis na hanapin ang may-ari ng Eyes of Samsara ay malamang na dahil gusto niyang maghiganti. Pagkatapos ng lahat, binuhay ng may-ari ng Eyes of Samsara ang Emperor of Death, isa sa mga pinakadakilang kaaway ni Francis. Kung wala ang Eyes of Samsara na tulong ng may-ari, magiging imposible para sa Emperor of Death na malayang gumala sa paligid. Gayunpaman, ang lakas ng may-ari ng Eyes of Samsara ay hindi isang bagay na maaaring labanan ni Francis ngayon. Medyo interesado ako sa mga inapo ng 8 Great God Eyes. Gusto ko ring tulungan nila ako sa isang bagay. Dahil sa tugon ni Francis, nawala ang mga hinala ni Old Ying. Masasabi ng matandang Ying na ang linya ng dugo sa mata ni Francis ay hindi pangkaraniwan. Ang eye bloodlines ng 8 Great God Eyes ay palaging pinakamalakas. Sa kabila noon, nagawa ni Francis na patayin ang Emperor of Death ng 2 beses. Ang mga eye bloodline na maihahambing sa mga inapo ng 8 Great God Eyes ay napakabihirang. Kung gusto mong hanapin sila, naniniwala ako na kaya mo, ngumiti si Old Ying at sinabi. Tinalo ni Francis ang Emperor ng kamatayan, na muling binuhay ng mga mata ni Samsara. Ayaw ba ng may-ari ng Eyes of Samsara na makakita ng malakas na eye bloodline sa labas ng 8 Great God Eyes? Bahagyang inaabangan ng matandang Ying ang pagkikita ni Francis sa mata ni Samsara. Kuya Hanford, matutulungan kita dito. Nangako ang ika-9 na prinsipe. Ang paghahanap ng isang tao ay nangangailangan ng maraming tao at impormasyon, at ang ika-9 na prinsipe ay naniniwala na nakatulong siya kay Francis sa bagay na ito. Nga pala, ang Briggs family ang namamahala sa U Province, tama ba? Biglang naalala ni Francis. Napakahirap na makahanap ng isang tao sa U Province ng mag-isa, at hindi ko alam kung ang Briggs family ay handang tumulong sa iyo. Napabuntong hininga ang matandang Ying.
Bagamat ang ika-9 na prinsipe ay ang crown prince na ngayon, walang nakakaalam kung siya ay makakaupo sa upuang ito ng maayos at maging ang sagradong emperador. Sa panahong ito, ang ibang mga prinsipe ay tatayo laban sa ika-9 na prinsipe. Kung ang isang aksidente ay nangyari sa ika-9 na prinsipe, kung gayon mayroon silang posibilidad na makipaglaban upang maging muli ang crown prince. Kung ang ibang mga prinsipe ay tumindig laban sa ika-9 na prinsipe, kung gayon ang mga puwersang sumusuporta sa kanila ay dapat na pareho rin. Ang Briggs family ay isang puwersa na sumuporta sa 8th prince. Sa ikatlong yugto ng paglilitis sa crown prince, si Francis ay nakagawa ng maraming pinsala sa ika-13 prinsipe at ang ika-8 prinsipe. Sa makatuwid, tiyak na hindi tatanggapin ng Briggs family si Francis. Maaaring hindi iyon ang kaso. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Francis. Nang si Francis at Duan Muqing ay patungo sa gitna ng Continent Zone, nakasalubong nila ang Sacred Lord Star Demon sa daan, isang Grand Elder ng Briggs family. Dahil inimbitahan ng Sacred Lord Star Demon si Francis na bumisita, hindi niya tatanggihan si Francis dahil lang magkaiba ang mga prinsipe na sinusuportahan nila. Higit pa rito, interesado si Francis sa mga libro tungkol sa eye bloodline ng Briggs family. Marahil ay may mga eye bloodlines na mas malakas kaysa sa Purple Star Eye sa Continent Zone. Gayunpaman, ang Briggs family ang pinakamalakas na eye bloodline na pamilya, at ang kapangyarihan ng isang malaking pamilya ay hindi isang bagay na may kukumpara sa isang individual. Hindi pa umaalis ang Sacred Lord Star Demon, tama ba? Biglang tanong ni Francis. Francis, kilala mo ang Sacred Lord Star Demon? Nagulat si matandang Ying. Sa hitsura nito, si Francis ay may sariling paraan. Nakatakdang maging maingay ang gabing ito. Mas maraming gwardya ang nagpatrolya sa Imperial Palace, at mas malakas din sila. Nagkaroon din ng paminsan-minsang aura ng mga natatanging kayamanan, na malamang na mga tool na ginamit upang maghanap ng mga hindi tao. Nararamdaman din ni Francis ang ilang makapangyarihang aura na nagtatago sa paligid ng bulwagan ng 9th Prince. Noong nakaraan, ang Imperial Palace ang pinakaligtas na lugar sa Great Gunlord Dynasty. Halos walang mga eksperto sa paligid ng mga prinsipe habang sila ay nasa loob ng Imperial Palace. Gayunpaman, iba ang gabing ito. Maraming puwersa na ang nakatanggap ng balitang ito sa ikalawang araw. Agad na bumalik ang Tonner at Yu families, at ang ilan sa mga puwersa ay maaaring hulaan kung ano ang nangyayari. Ang Sacred Emperor ay nakaupo sa gintong trono ng dragon sa ulo ng malaking bulwagan sa loob ng Imperial Palace. Sa dalawang gilid ng malaking bulwagan ay ang mga prinsipe at ang mga kinatawan ng Grand Duke Palaces. Zilean, ngayong ikaw na ang Crown Prince, kailangan mong magsumikap at matuto rin tungkol sa politika ng Great Gunlord Dynasty. Ang kasalukuyang Sacred Emperor ay patuloy na nagsasabi sa ika-9 na prinsipe. Sabihin sa mundo na si Zilean ay opisyal na ang Crown Prince ng Great Gunlord Dynasty. Ang sagradong emperador ay sumulat ng isang kautusan. Ang mga nilalaman ng kautosang ito ay malapit ng maglakbay sa paligid ng 18 lalawigan ng Great Gunlord Dynasty. Ang mga miyembro ng team na sumuporta sa 9th Prince ay gagantimpalaan ng titulong Marquis at magkakaroon ng proteksyon ng Draconic Providence ng Great Gunlord Dynasty. Ang sagradong emperador ay sumulat ng isa pang kautusan. Kapag ang isang tao ay may proteksyon ng Draconic Providence, ang kanilang kabuuang lakas ay tataas habang sila ay nasa loob ng Great Gunlord Dynasty. Higit pa rito, ang Providence ay isang hindi nakikitang kapangyarihan na maaaring makaapekto sa maraming iba pang mga bagay, karamihan sa mga ito ay karaniwang mabuti. Higit pa rito, ang isang Marquis ay maaaring magkaroon ng ilang mga island zone, na maaaring pag-usapan sa grupong responsable sa pamamahagi ng mga teritoryo sa Great Gunlord Dynasty. Siyempre, ang pangunahing gantimpala ng pagiging isang Marquis ay ang espesyal na awtoridad na mayroon sila sa lahat ng 18 probinsya. Ang mga kinatawan mula sa bawat lalawigan ay nagbigay ng kanilang mga ulat. Ang Sacred Emperor pagkatapos ay mabilis na pinatapos ang pulong at walang sinabi tungkol sa mga hindi tao. Sa hitsura nito, ang problema sa mga hindi tao ay hindi ganoon kalaki. Sa nakalipas na 1,000 taon, ang dalawang Lord Dynasties ay patuloy na nakikipaglaban sa isa't isa sa maliit na antas. Walang punto para kay Francis na mag-isip ng labis tungkol dito. Pagkatapos ay tinungo ni Francis ang 8th Princess Palace pagkatapos magpaalam sa 9th Prince. Guro,
Matagal nang naghihintay dito si Clarissa at ang kumpanya mula sa Ocean Smoke Pavilion. Eksaktong malapit na ang paglalakbay sa U Province para kay Clarissa at ng kumpanya, kaya ginamit ni Francis ang Dark Heart Seal para ipadala ang kanyang impormasyon. Lahat kayo sumama sa akin at batiin ang Briggs family. Ang pakikipag-ugnayan sa 8 big families ay mapapalaki ang mga koneksyon ng Ocean Smoke Pavilion. Napakahalaga nito para sa Ocean Smoke Pavilion, na isang ahensya ng impormasyon. Munting kaibigan Hanford, ang tagal na nating hindi nagkikita, ngunit ang iyong mga diskarte sa I-Bloodline ay mas bumuti. Pinangunahan ng Sacred Lord Star Demon ang Briggs family palabas sa palasyo ng 8th Prince. Sina Winston, Jane, Dancel, at ang kumpanya mula sa Briggs family ay agad na tumingin kay Francis. Si Jane Briggs ay may komplikadong ekspresyon. Madali siyang natalo ni Francis sa Divine Illusion Dimension, at ngayon ay natalo na niya ang dalawang henyo ng nakaraang henerasyon ng Briggs family sa Imperial Tombs. Sa kabilang banda, tumingin si Winston kay Francis ng may paghanga. Nagbibiro si Senior Star Demon. Gusto ng junior na ito na makita ang pinakamalakas na I-Bloodline na pamilya sa kontinente at matuto mula sa kanila. Ang ika-9 na prinsipe ay nagpadala ng mga tao upang bigyan ng pansin ang pamilya Briggs kagabi. Ito ang dahilan kung bakit hinihintay ng mga mula sa Briggs family si Francis. Bagamat ang 8th Prince ay kalaban ng Crown Prince, ang Sacred Lord Star Demon ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkapuot kay Francis, na ginawa ang huli na tumingin sa kanya sa ibang pananaw. Marahil sa mga mata ng Sacred Lord Star Demon, tanging I-Bloodlines at I-Bloodline techniques lang ang mahalaga. Naniniwala si Francis na makikinabang siya sa paglalakbay na ito. Hahaha, tinatanggap ng Briggs family ang anumang malakas na I-Bloodline. Hindi napigilan ng Sacred Lord Star Demon na tumawa. Bagamat hindi gaanong ginagamit ni Francis ang mga kakayahan ng kanyang I-Bloodline sa paglilitis sa Crown Prince, napansin ng Sacred Lord Star Demon ang mga bagay na hindi ginawa ng iba dahil binibigyang pansin niya si Francis. Siguro ang mga disipulong ito ng Briggs family ay maaari ding matuto mula sa Little Friend Hanford, sabi ng Sacred Lord Star Demon. Ang pangungusap na ito ay malinaw na para sa mga miyembro ng Briggs family sa likod niya. Ang kahulugan ay napakalinaw. Kahit na sinuportahan nila ang kaaway ng Crown Prince, ang mga prinsipe ay mananatili pa rin sa isang magandang relasyon sa ibabaw ng hindi bababasa. Sa makatuwid, maaari nilang kunin ang pagkakataong ito upang matuto ng isang bagay kung magkakaroon sila ng magandang relasyon kay Francis. Pagkatapos ay umalis si Francis sa Imperial Palace kasama ang Sacred Lord Star Demon at kasama sa loob ng bulwagan ng 8th Prince. Ika-8 prinsipe. Tanong ni Cedric. Kamahalan, kahit na ang ika-9 na prinsipe ay naging Crown Prince, magiging mahirap para sa kanya na umupo sa kanyang upuan ng may kaunting puwersa lamang na sumusuporta sa kanya, at ang kasalukuyang sitwasyon. Ang pagsusuri ng isang elder sa malapit. Ang kanyang kahulugan ay napakalinaw. Hindi na kailangan ng ika-8 prinsipe na tulungan ang ika-9 na prinsipe, kaya dapat niyang pigilan ang koneksyong ito sa pagitan ni Francis at ng Briggs family. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay ng tamang sandali, at baka makuha niya ang upuan ng Crown Prince. May sarili akong iniisip. Ang ika-8 prinsipe ay sumabad sa isang mapagpasyang tono. Naiintindihan. Bahagyang nagulat ang matanda at hindi na nagsalita pa. Bilang isang strategist, ang tanging magagawa niya ay magbigay ng mga ideya. Ang tunay na pinuno ay ang prinsipe pa rin. Tumigil sandali si Cedric bago maintindihan ang ibig sabihin ng 8th Prince. Ayaw na ng 8th Prince na kalabanan si Francis. Kung ang ika-9 na prinsipe ay maaaring maging Crown Prince dahil kay Francis, bakit hindi rin siya matutulungan ni Francis na manatili sa upo ang iyon ng tuloy-tuloy at maging ang Sacred Emperor? 999. Sinundan ni Francis ang Sacred Lord Star Demon at nakarating sa Briggs family sa U Province makalipas ang 4 na buwan. Ang U family ay nakabase sa isang kagubatan na napapalibutan ng mga batis, at ito ay natatakpan ng isang lilang ambon. Ang mga normal na tao ay mahihirapang mahanap ang pasukan sa Briggs family kung wala silang miyembro ng Briggs family na nangunguna sa kanila o ilang kakaibang lihim na pamamaraan. Ito ay talagang isang Xanadu. Pinuri ni Francis. Ang lahat sa loob ng ilang libong milya ng Briggs family ay natatakpan ng purple na ambon.
Hindi lamang ito maganda, mayroon din itong kakayahang i-hypnotismo ang sinumang tumingin dito at lumikha ng mga ilusyon. Bilang karagdagan, dahil ang mga miyembro ng Briggs family ay ipinanganak at lumaki sa ganitong kapaligiran, ang kanilang pagtutol sa mga ilusyon ay napakalakas. Munting kaibigan Hanford, dumating ka sa oras na ito upang makipagpalitan ng mga diskarte sa I-Bloodline, tama ba? Nakangiting tanong ng Sacred Lord Star Demon. Bagamat inimbitahan niya si Francis sa paggamit ng koleksyon ng mga diskarte sa I-Bloodline ng Briggs family, halatang hindi ipapakita ng Briggs family kay Francis ang lahat ng mayroon sila. Sa madaling salita, kakailanganin din ni Francis na kumuha ng ilang espesyal na diskarte sa I-Bloodline kung gusto niya ang magagandang bagay. Nandito ang junior na ito para matuto ng isang bagay. Si Francis ay nagbigay ng nakakainis na ngiti. Alam niya na interesado ang Sacred Lord Star Demon sa kanyang kakayahan sa disintegrasyon. Alam din ni Francis na ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata ay napakakaiba, kung hindi ay hindi siya mamarkahan bilang isang manluloko sa gumagalaw na Maze Palace. Malinaw na ayaw ni Francis na ibunyag ang kanyang lihim na pamamaraan ng disintegration. Kahit na ginawa niya, malamang na walang I-Bloodline sa kontinente na maaaring gumamit nito. Ang ginintoang ripple ay nagmula sa misteryosong ginintoang bola, na tinukoy bilang liwanag ng transparency at dispersion ng mga automaton ng Heaven's Legacy Race. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Francis ang light of transparency at dispersion din, at hindi pa rin niya ito lubos na nauunawaan, kaya mas mabuting huwag na itong ibunyag. Masyadong mapagpakumbaba ang little friend Hanford. Walang junior sa Briggs family ang kapareha mo. Saglit na huminto ang ekspresyon ng Sacred Lord Star Demon. Dahil sa ayaw niyang pag-uugali ni Francis, bahagyang hindi siya masaya. Kahit na ang I-Bloodline technique ni Francis ay napakabihirang, mas bihira ba ito kaysa sa buong koleksyon ng Briggs family? Nang marinig iyon, ibinaba ni na Jane at Winston ang kanilang mga ulo, at nalungkot sina Dancel at Briggsby. Hindi lang ang mga juniors ng Briggs family ang hindi kalaban ni Francis kahit ang mga nakaraang henerasyon ay hindi niya kapareha. Pumunta ako dito para sa ibang bagay na kailangan ko ng tulong ni Senior. Nag-iisip si Francis bago sinabi. Ano ito? Maaari mong sabihin sa akin na natiling pareho ang ekspresyon ng Sacred Lord Star Demon. Naisip niya na dumating si Francis upang matuto ng mga diskarte sa I-Bloodline at hindi inaasahan na magkakaroon ng iba pang isyu si Francis. Gusto kong makahanap ng isang tao sa U Province, direktang sabi ni Francis. Oh, isang tao. Ang Sacred Lord Star Demon at ang iba pa mula sa Briggs family ay nagpahayag ng mga kakaibang ekspresyon. Ang taong hinahanap ni Francis ay tiyak na kakaiba kung hindi niya mahanap ang mga ito kahit na ang kanyang katayuan sa mga puwersa ng ikasyam na prinsipe. Kahit si Olding at ang Ocean Smoke Pavilion ay walang magawa. Ang may-ari ng Eyes of Samsara, sabi ni Francis, at ang mga mula sa Briggs family ay nagpakita ng mga nagulat na ekspresyon. Ang taong gustong hanapin ni Francis ay ang inapo ng isa sa 8 Great God Eyes. Nakarinig sila ng mga alamat tungkol sa mata ni Samsara. Sila ay lumitaw sa kontinente ilang libong taon na ang nakalilipas bago nawala. Natigilan sandali ang ekspresyon ng Sacred Lord Star Demon bago nagsalita, maaari kitang tulungan dyan. Salamat, sabi ni Francis na may mahinang ngiti. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo ng mga tao sa Briggs family proper, at pinangunahan ng Sacred Lord Star Demon si Francis na pumasok sa mga panloob na rehiyon sa pamamagitan ng pasukan sa likod ng bundok. Munting kaibigan Hanford, dahil may hinahanap ka, bakit hindi ka muna manatili sa Briggs family sa ngayon? Sabi ng Sacred Lord Star Demon. Salamat sa problema mo, sagot ni Francis. Ang paghahanap ng isang tao ay hindi magagawa sa loob ng isang araw o dalawa. Higit pa rito, kung babasahin niya ang kanilang koleksyon ng mga diskarte sa I-Bloodline, hindi niya maipakita sa kanila kung gaano siya kabilis magbasa. Medyo magtatagal, ngunit hindi ito maghahayag ng anumang kainahinala. Jane, ipakita sa little friend na si Francis at sa iba pa kung saan mananatili, utos ng Sacred Lord Star Demon bago mawala sa lilang ambon. Salamat, magalang na sabi ni Francis. Pagkatapos ay dinala ni Jane sina Francis, Clarissa, at kumpanya sa isang napakagandang hardin. Lahat kayo ay maaaring manatili dito sa ngayon, sabi ni Jane bago umalis.
Guro, sa tingin ko ang Sacred Lord Star Demon ay may kaunting alam tungkol sa mata ni Samsara, sabi ni Clarissa pagkaalis ni Jane. Nakita ko rin iyon. Malungkot ang ekspresyon ni Francis, ngunit kung hindi gustong sabihin sa kanya ng Sacred Lord Star Demon, wala siyang magagawa. Si Francis ay tiyak na magtatanong ng isang beses pa bago siya umalis, at umaasa siyang makakuha ng kahit isang bagay mula sa Sacred Lord Star Demon. Lahat kayo ay maaaring manatili dito sa ngayon. Kung may oras kayo, maglibot at makipagkita sa ilan sa mga nakatataas na miyembro ng Briggs family, sabi ni Francis bago pumasok sa isang silid. Dumating si Jane kay Francis sa ikalawang umaga. Francis, iniimbitahan ka ng Sacred Lord Star Demon. Pagkatapos ay dinala ni Jane si Francis sa isang lihim na bulwagan sa isang kagubatan. Pwede na kayong dalawa pumasok. Ang boses ng Sacred Lord Star Demon ay tumunog mula sa loob ng bulwagan. Gumagalaw ang puso ni Jane. Dahil sinabi ng Sacred Lord Star Demon na, pareho, ibig sabihin ay makapasok din siya. Ito ay pribadong pag-aari ng Sacred Lord Star Demon. Ang ilan sa mga koleksyon dito ay mas mahalaga pa kaysa sa koleksyon ng pamilya mismo. Maaaring makita ng isa ang malalim na bloodline na mga diskarte na ginagawa pa rin ng Sacred Lord Star Demon. Madilim ang bulwagan, at napakasimple ng layout. Ito ang aking pribadong koleksyon. Si Little Friend Hanford ay maaaring magbasa ng anumang mga libro sa kaliwa. Tungkol sa kanang bahagi, kailangan mong huminto. Ipinagmamalaki ng Sacred Lord Star Demon ang kanyang sarili. Bagamat dalawa lamang ang mga bookshelf dito, ang mga nilalaman sa loob nito ay napakabihirang sa labas ng mundo. Napatingin si Francis sa bookshelf sa kanang bahagi. Isang puting screen na may mga row ng iba't ibang kulay ang umikot sa paligid nito. Hindi nagsalita si Francis at sinimulan munang basahin ang mga item sa kaliwang bookshelf. Maaari mo ring basahin, sabi ng Sacred Lord Star Demon kay Jane. Sinimulan ni Jane na basahin ang mga libro kasama si Francis na may pahintulot ng Sacred Lord Star Demon. Gayunpaman, ang bawat libro dito ay naglalaman ng isang dagat ng kaalaman at mangangailangan ng maraming oras para lamang maisaulo ito. Kinuha ni Francis ang isang random na libro at sinimulan itong basahin. Ang mga nilalaman at teorya ay lubos na detalyado. Kung nabasa ito ni Francis noong una niyang sinimulan ang pag-aaral ng mga diskarte sa bloodline, ang kanyang kahusayan ay tumaas ng mabilis. Mukhang lahat ng nasa pribadong koleksyon ng Sacred Lord Star Demon ay lubhang mahalaga at bihira. Nagulat si Francis. Bagamat ang mga nilalaman ng mga aklat na ito ay hindi kasing ganda ng mga aklat ni Seiya sa sinaunang misteryosong palasyo, lahat sila ay may kaugnayan sa mga diskarte sa bloodline, na lubhang kapakipakinabang kay Francis. Ang isang normal na emperador ay mangangailangan ng 2 oras para lamang maisaulo ang nilalaman ng isa sa mga aklat na ito. Bagamat maaaring direktang kopyahin ni Francis ang lahat ng ito sa kanyang kaliwang mata, naruroon ang Sacred Lord Star Demon at Jane, kaya mas mabuting mag-memorize na lang siya habang nagbabasa at huwag masyadong ipakita ang kanyang kakayahan. Nagtataka ako kung may anumang pag-unlad tungkol sa may-ari ng Eyes of Samsara. Tanong ni Francis habang binubuklat ang librong ito. Sa totoo lang, ang may-ari ng Eyes of Samsara ay dumating sa Briggs family ilang libong taon na ang nakalilipas. May sinabi ang Sacred Lord Star Demon na ikinagulat ni Jane. Hindi niya alam ang ganoong bagay kahit na miyembro siya ng Briggs family. Tumigil sandali si Francis. Hindi niya inaasahan na sasagutin talaga ng Sacred Lord Star Demon ang tanong niya. Sa hitsura nito, walang ibinunyag ang Sacred Lord Star Demon kanina dahil napakaraming tao ang naruroon. Noon, dumating siya upang basahin ang koleksyon ng mga diskarte sa bloodline ng Briggs family, at iniwan pa niya ang ilan sa kanyang mga diskarte at teorya ng bloodline. Ang Sacred Lord Star Demon ay nagsabi ng mas hindi alam at nakakagulat na balita. Mga diskarte at teorya tungkol sa mga mata ni Samsara. Nagulat si Francis. Ang mga diskarte sa bloodline at teorya tungkol sa Eyes of Samsara ay magiging katulad ng Dark Eye Secret Manual na nakuha niya mula kay Duan Muching. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan kung ano ang personal na iniwan ng may-ari ng Eyes of Samsara sa Briggs family ay mas mahalaga. Ngunit ang Briggs family ay hindi sigurado tungkol sa kanyang kasalukuyang impormasyon. Hindi namin alam kung siya ay nasa Yu Province pa, dagdag ng Sacred Lord Star Demon.
Salamat sa pagsasabi sa akin, Senior Sacred Lord Star Demon. Pinagdikit ni Francis ang kanyang mga kamay at nagpasalamat. Hindi lamang ipinahayag ng Sacred Lord Star Demon ang kanyang pribadong koleksyon kay Francis, sinabi rin niya kay Francis ang napakalaking sikreto. Ang naiwan niya ay nasa bookshelf sa kanan mo. Isang tusong ngiti ang ipinakita ng Sacred Lord Star Demon. Si Francis ay nagbigay ng walang magawang ngiti at napalubog sa librong nasa kanyang mga kamay. Sa kabilang panig, si Jane ay walang pakialam kay Francis at sinubukang isaulo ang mas maraming nilalaman hanggat maaari upang lubos niyang maunawaan ito sa ibang pagkakataon. Mabilis na lumipas ang oras, at ang liwanag sa loob ng silid ay lumabo at lumabo, ngunit hindi nila ito naramdaman. Okay, magpapahinga na ako. Jane, pakibalik si Little Friend Hanford, boses ng Sacred Lord Star Demon ang narinig mula sa kabilang kwarto. Oo. Hindi sinasadyang ibinalik ni Jane ang libro sa bookshelf. Sir Hanford, mangyaring sumama sa akin. Tumingin si Jane kay Francis at wala siyang masalimuot na emosyon tulad ng dati. Kung hindi dahil kay Francis, hindi niya mababrowse ang pribadong koleksyon ng Sacred Lord Star Demon, kaya kailangan niyang pasalamatan si Francis para doon. Kailangang malaman ng isa na ang sariling alagad ng Sacred Lord Star Demon, si Winston, ay pinahintulutan lamang na mag-browse sa koleksyong ito sa loob ng isang araw. Bakit mo gustong hanapin ang may-ari ng Eyes of Sumsare? Tanong ni Jane habang pabalik. Ang huling beses na lumitaw ang mata ni Sumsare ay 1,000 taon na ang nakalilipas, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang koneksyon si Francis sa kanya. Ang may-ari ng Eyes of Sumsara ay makakatulong sa akin na makahanap ng isang taong napakahalaga, simpleng sagot ni Francis. Oh! Tumango si Jane at tila kalahating naiintindihan. Sa sandaling ito, 3 tao mula sa Briggs family ang lumapit sa kanila mula sa harapan. Jane, bumalik ka na. Tuwang-tuwa ang isang gwapong binata na may purple hair at agad na lumapit. Kababalik ko lang. Nagpakita si Jane ng walang magawang ekspresyon. Ito ay. Ang kabataang si Lionel ay tumingin kay Francis na may hindi masyadong magiliw na tingin. Ang iba pang 2 miyembro ng Briggs family ay tumingin kay Francis na parang magkakaroon ng magandang palabas. Alam ng lahat na mahal ni Lionel si Jane. Ito ang dahilan kung bakit wala siyang ibang humahabol sa nakababatang henerasyon ng Briggs family kahit na siya ay napakaganda. Hindi nila akalain na ganito kalapit ang outsider na ito kay Jane. Siya ay panauhin ng Briggs family Francis, matapat na sagot ni Jane, at ang 3 sa harap ay nagpakita ng kakaibang mga ekspresyon. Francis. Hindi ba isa siya sa purple-haired demonic duo mula sa Divine Illusion Dimension? Hindi ba ninakawan niya ang isang grupo ng mga mapagkukunan mula sa Briggs family? Paanong naging bisita na siya ng Briggs family at napakalapit kay Jane? Naalala lang ni Jane ang lahat ng iyon nang makita niya ang kanilang mga ekspresyon. Ang mga detalyadong balita mula sa paglilitis ng Crown Prince ay maaaring hindi pa pumasok sa kanilang mga tainga. Sa ngayon, ang 18 probinsya ang nakakaalam lamang na ang 9 na prinsipe ay naging Crown Prince. Francis. Wala akong pakialam kung ninakawan mo ang mga mapagkukunan mula sa Briggs family sa Divine Illusion Dimension, ngunit hindi ako papayag na maging napakalapit mo kay Jane. Nagbago ang tono ni Lionel habang binabalaan niya si Francis. 1,000. Francis. Wala akong pakialam kung ninakawan mo ang mga mapagkukunan mula sa Briggs family sa Divine Illusion Dimension, ngunit hindi ako papayag na maging napakalapit mo kay Jane. Nagbago ang tono ni Lionel habang binabalaan niya si Francis. Kahit na si Francis ay panauhin ng Briggs family, hindi kailangan ni Lionel na maging magalang kay Francis. Ito ay kung gaano ipinagmamalaki ang 8 big families. Saglit na natigilan si Jane bago naghanda na pigilan si Lionel. Sa kasalukuyang katayuan ni Francis at ang puwersa sa likod niya, kahit ang Briggs family ay ayaw na magkaroon ng masamang relasyon sa kanya. Lalo na kung ang 9 na prinsipe ay naging Sacred Emperor, kung gayon ang mga puwersa sa likod ni Francis ay magiging mas malakas pa. Maaaring kailanganin lang nila ng ilang daang taon bago malampasan ng buo ang Briggs family. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto na maaaring tulungan siya ni Francis na alisin si Lionel. Jane, mauna na ako. Ang ekspresyon ni Francis ay nanatiling pareho habang siya ay nagpaalam kay Jane. Nagulat si Jane.
Hindi niya inaasahan na ganoon kalmado si Francis at diretsong umalis. Hindi niya gustong harapin si Lionel ng mag-isa at may sasabihin sana siya kay Francis bago niya napagtanto na hindi niya talaga kilala si Francis. Sinulyapan ni Francis si Lionel bago umalis. Ito ang Briggs family, at si Francis ay may utang na loob sa Sacred Lord Star Demon ng malaking pabor kaya ayaw niyang magdulot ng gulo. Narinig mo ba ang sinabi ko? Umungol si Lionel nang makita niya ang kalmadong ekspresyon ni Francis at kung paano siya aalis. Parang binaliwala lang siya ni Francis. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Malamig ang boses ni Francis habang patuloy siyang umalis. Ano? Ikaw? Bahagyang namula ang mukha ni Lionel. Nangangahulugan ang mga salita ni Francis na ganap niyang hindi inilagay si Lionel sa kanyang mga mata. Saan nanggagaling ang iyong kumpiyansa kapag nasa teritoryo ka ng Briggs family? Agad na lumingon si Lionel, at isang mahinang alon ng kapangyarihan ng eye bloodline ang kumislap sa kanyang purple star eyes. Huwag! Sinubukan agad ni Jane na pigilan si Lionel. Hindi niya inaasahan na aatake talaga siya. Gayunpaman, huli na. Ang paglabas ng isang eye bloodline technique ay nangangailangan lamang ng isang instant. Ang mga kadena na gawa sa purple na ambon ay lumitaw sa paligid ni Francis, ngunit dahan-dahan pa ring umalis si Francis na parang hindi siya naapektuhan. Berde ang mukha ni Lionel. Kahit na hindi siya naglagay ng maraming pagsisikap sa paglilinang, walang epekto kahit na pagkatapos niyang kumilos. May iba pang miyembro ng kaparehong edad na nanunood. Saan kaya mapupunta ang mukha niya pagkatapos nito? Agad na inilabas ni Lionel ang lahat ng kanyang eye intent. Si Lionel ay isang emperor, at bagamat ang kanyang kahusayan sa mga diskarte sa eye bloodline ay katamtaman lamang sa Briggs family, sapat na ang kasanayang ito para matrap ang pinakamataas na emperor sa isang mundo ng mga ilusyon. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Bagamat hindi pa rin siya apektado, sinisimula na siyang inisin ni Lionel. Kahit na si Francis ay mapayapang umalis ngayon, si Lionel ay maaaring magalit muli sa kanya sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, kailangan pang manatili ni Francis sa Briggs family ng ilang sandali. Biglang tumalikod si Francis, at isang purple golden na liwanag ang nagsimulang dumaloy sa kanyang kaliwang mata at naging isang walang katapusang bangin na lubhang nakakaakit. Agad na naputol ang ilusyon ni Lionel. Ano? Ang mga mata ni Lionel ay nanginginig habang siya ay likas na tumingin sa mga mata ni Francis. Sa susunod na sandali, dumating si Lionel sa isang purple maze palace. Ang maze palace ay napapaligiran ng ambon, at nagkaroon ng unos ng hangin at kidlat na umuusad sa itaas. Lionel, anong nangyari sa'yo? Nalaman ng isa sa mga katabi ni Lionel na para siyang tulala at nakatayo lang. Walang reaksyon si Lionel sa anumang sinabi nila. Sinubukan ng dalawa pang iba ang lahat ng uri ng eye bloodline techniques, ngunit lahat ng ito ay walang epekto sa kanya. Anong ginawa mo kay Lionel? Bahagyang nataranta ang dalawang disipulo. Mula dito, kitang-kita nila kung gaano kalakas si Francis. Gayunpaman, nakatakdang magdusa si Francis kung kikilos siya laban kay Lionel. Si Francis ay hindi nag-abala sa kanila. Tumalikod na lang siya at umalis. Sa sandaling ito, sumunod din kaagad si Jane sa likuran niya. Wala ka namang ginawa sa kanya, diba? Tumingin si Jane kay Francis at bahagyang nag-alala. Siya ay medyo sanay sa mga ilusyon, at maging siya ay nagulat. Anong uri ng ilusyon ang ginamit ni Francis na napakabisa nito laban sa isang miyembro ng Briggs family? Kailangang malaman ng isa na ang mga miyembro ng Briggs family ay hindi lamang mayroong purple star eyes, na lubhang nababanat laban sa mga ilusyon, ngunit sila rin ay ipinanganak at lumaki sa espesyal na maulap na lugar na ito na nagpapataas ng pagtutol sa mga ilusyon. Ang Briggs family ay nagdadalubhasa din sa Tao of the Soul at Tao of Illusions din, kaya dapat madali silang makalusot sa anumang ilusyon. Magpapagaling siya sa ilang sandali. Nag-isip sandali si Francis bago nagsalita. Ang ilusyon na ginamit niya lang ay isang bagong illusion technique na ginawa niya sa pamamagitan ng paggamit ng Eye of Illusion Purple Star Chaos na natutunan niya noong huling encounter niya sa Briggs family, pati na rin ang ilang pag-unawa na nakuha niya sa Secret Hall ng Sacred Lord Star Demon kanina. Ang pamamaraan ay hindi lamang nagdrag sa kamalayan ng kalaban sa kanyang sariling ilusyon, maaari rin itong baguhin ang mga pandaman ng isang tao, kasama na ang kanilang divine sense, upang iparamdam sa kanila na para silang nasa totoong mundo.
Maaari nitong ganap na bitag ang kalaban sa isang mundo ng ilusyon dahil hindi nila malalaman na isa ito. Kapag ang isang tao ay pumasok sa isang ilusyon, alam ng karamihan sa mga tao na ang lahat ng bagay sa kanilang paligid ay pekeng, kaya't maaari silang magpumiglas mula dito. Gayunpaman, paano kung akala ng taong nasa ilusyon ay totoo ang lahat ng bagay sa kanilang paligid? Siyempre, sinusubok lang ni Francis ang illusion technique na ito. Kailangan pa niyang mag-browse sa mas maraming bloodline techniques para maperpekto ito. Biglang naramdaman ni Francis na kailangan niyang kunin muli ang Tao of the Soul at ang Tao of Illusions. Oh! Tumango si Jane. Bagamat alam niya na ang mga diskarte sa bloodline ni Francis ay napakalakas, hindi niya inaasahan na ang kanyang kahusayan sa mga ilusyon ay umabot din sa ganoong kataas na antas. Ngunit kailangan mong mag-ingat kay Lionel. Baka guluhin ka niya mamaya, babala ni Jane, ngunit agad na naramdaman na hindi na kailangan. Si Francis ay personal na inimbitahan ng Sacred Lord Star Demon. Dagdag pa sa lakas ni Francis, walang gaanong magagawa si Lionel kay Francis. Kahit na ang mga miyembro ng upper echelon sa likod ni Lionel ay hindi dapat problemayan si Francis para lang kay Lionel. Pagkatapos ay sinimulan ni Francis na maunawaan ang mga aklat na kanyang naisolo nang bumalik siya sa kanyang silid. Nagsimula rin siyang mag-multitask at linangin ang 10,000 Divine Thoughts technique at maunawaan ang mga batas ng destruction na nakapaloob sa God Tribulation Lightning. Ang Tao of Illusions ay may dalawang landas. Ang isa ay isang nakakasakit na pag-atake ng Tao of Illusion na maaaring direktang makaapekto sa kaluluwa. Ang isa pa ay isang bitag ng Tao of Illusion na ginamit bilang suporta. Karamihan sa mga miyembro ng Briggs family ay pinili ang Tao of Illusion attacks. Ang koleksyon ng Briggs family ay talagang ang pinakamahusay sa kontinente. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Naalala pa niya si Meng Shi mula sa Thousand Darkness Sacred Clan na may bloodline ng Nightmare Race na nasa ika-239 na pwesto sa 10,000 Ancient Races. Ang kakaibang kakayahan ng kanyang 10,000 Ancient Races bloodline ay isang illusion technique. Kung sinanay ng isa ang Tao of Illusion sa isang tiyak na antas, maaaring makuha nila ang lakas ng isa sa 10,000 sinaunang lahi. Guro. Ang boses ni Clarissa ay narinig mula sa malapit. Ano ito? Si Francis ay maaaring makipag-usap sa kanya ng direkta sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Kung gustong tumuon ni Master sa Tao of Illusions, maaari kang pumunta sa Purple Star Tower ng Briggs family, mungkahi ni Clarissa. Ang Purple Star Tower ng Briggs family ay lubhang sikat sa buong kontinente bilang isang lugar upang linangin ang mga diskarte sa soul at illusion. Maraming mga disipulo ng Briggs family ang gumamit ng mga puntos ng kontribusyon ng pamilya upang makipagpalitan ng oras sa Purple Star Tower, at naniniwala siya na tiyak na hindi alam ni Francis ang tungkol sa Purple Star Tower. Purple Star Tower. Tumigil sandali si Francis. Hindi niya talaga alam ang tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi ni Clarissa kay Francis ang ilang impormasyon tungkol sa Purple Star Tower. Dumating muli si Jane sa umaga ng ikalawang araw. Francis, iniimbitahan ka ng Sacred Lord Star Demon. Dumating sila sa pribadong bulwagan ng Sacred Lord Star Demon at nagsimulang matuto tulad kahapon. Tuwang-tuwa si Jane. Hindi niya inaasahan na makakasama niyang muli si Francis at magbabasa pa rin ng mga aklat dito. Kasabay nito, mahulaan niya ang intensyon ng Sacred Lord Star Demon. Alam ni Jane na sinadya niyang gumawa ng oras para mapag-isa silang magkasama. Ngumiti ng mapait si Jane at hindi sumang-ayon. Maaaring gumalaw ang puso ng sinumang babae dahil sa isang walang katulad na henyo tulad ni Francis, ngunit hindi siya kumpiyansa na magagawa niyang magustuhan siya ni Francis. Nagulat din si Jane sa kung gaano kahalaga ang ibinigay ng Sacred Lord Star Demon kay Francis. Nagsimulang lumabo ang ilaw, at dumilim ang silid. Senior Star Demon, gustong basahin ng Junior na ito ang nilalaman ng bookshelf sa kanan, mensahe ni Francis sa Sacred Lord Star Demon sa susunod na kwarto. Oh! Agad na lumitaw ang figure ng Sacred Lord Star Demon sa tabi ni Francis na may naghihintay na ekspresyon. Pagkatapos ay ibinigay ni Francis ang Dark Eye Secret Manual na ginawa na niyang kopya sa Sacred Lord Star Demon. Manual ng lihim na madilim na mata. Ang mga mata ng kamatayan. Kinuha ng Sacred Lord Star Demon ang libro sa kamay ni Francis at sinimulan itong basahin. Munting kaibigan Han 4.
Mayroon lamang ilang mga pangunahing kaalaman at teorya sa aklat na ito. Maaaring ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga disipulo ng Briggs family. Ang Sacred Lord Star Demon ay nagbigay ng isang mahinang ngiti, ngunit ang kanyang tono ay euphemistic. Ngumiti si Francis. Wala man lang siyang pag-asa. Nang makuha niya ang Dark Eye Secret Manual, nasa Small Origin Core Realm lang siya. Bagamat napakataas ng kahusayan ng Emperor of Death sa mga diskarte sa Eye Bloodline, maliwanag na hindi ito kasing husay ng pinakamalakas na pamilya ng Eye Bloodline sa Continent Zone. Sa loob ng inaasahan ni Francis na hindi gusto ng Sacred Lord Star Demon ang Dark Eye Secret Manual. Gayunpaman, hindi sasabihin ni Francis sa kanya ang teorya sa likod ng disintegration technique ng kanyang God Eye. At paano ang Soul Eye Refining Technique? Saglit na nag-isip si Francis ngunit hindi ito inalis. Ang Soul Eye Refining Technique ay ang pinakamahalagang diskarte sa pagnanakaw ng mata na nakabatay sa kaluluwa sa Heaven's Legacy City. Higit pa rito, ang Soul Eye Refining Technique ay ipinagbabawal at nagdulot ng maraming pinsala. Sa makatuwid, kinuha ni Francis ang iba pang pamamaraan ng paglilinang ng kaluluwa. Soul Splitting Technique. Na-curious si Sacred Lord Star Demon habang kinuha niya ang bagay mula sa kamay ni Francis. Mabuti. Bulalas ng Sacred Lord Star Demon, na natakot si Jane sa tabi niya. Anong uri ng lihim na pamamaraan ang makapagpapasaya sa Sacred Lord Star Demon? Bumilis ang tibok ng puso ni Jane, at lalo niyang hinangaan si Francis. Isinara lamang ng Sacred Lord Star Demon ang libro pagkaraan ng mahabang panahon at nakangiting nagsalita. May 3 araw na oras si Little Friend Hanford para basahin ang bookshelf sa kanan. Ngumiti si Francis. Bagamat mayroon lamang isang yugto sa soul splitting technique at hindi pa ito kumpleto, ang mga teorya at ideya sa likod ng discarding ito ay lubhang nakamamanghang at sinira ang tradisyon. Maging ang mga makina ng Heaven's Legacy City ay nagbigay sa teknik na ito ng mataas na rating, at naniniwala siya na ang Sacred Lord Star Demon ay isang taong may magandang mata. Laking gulat ni Jane. Sa kanyang memorya, pinahintulutan lamang ng Sacred Lord Star Demon ang isang tao na basahin ang mga libro sa tamang bookshelf. Kung gusto ni Little Friend Francis na pagbutihin ang soul splitting technique, maaaring may kailangan ka doon, babala ng Sacred Lord Star Demon bago umalis. Sa isang maulap na engranding palasyo sa Briggs family. Great-grandfather, inatake ako ni Francis at nawalan ako ng malay. Lumuhad si Lionel sa isang bulwagan. Ikaw ang nawala ng mukha para sa Briggs family. Isang sinaunang panaginip na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Naiintindihan. Alam ni Lionel Briggs na siya ay mali, ngunit si Francis, ang puso ni Lionel ay lumundag habang siya ay nagpatuloy. Siya ay isang bisita na dinala dito ng Star Demon. Pinutol ng matandang boses si Lionel. Tumigil sandali si Lionel bago sumilay ang pagkabigo sa kanyang mga mata, at hindi na siya nagsalita. Gayunpaman, sinusuportahan ng Briggs family ang 8th Prince, at ang Star Demon ay nagkaroon ng magandang relasyon sa isang tao sa likod ng 9th Prince nang hindi man lang sinasabi sa akin. Muling tumunog ang matandang boses. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi Mbaiga Master.